Ang pagkakaibigan daw ay may tuturing na isang bulaklak sa hardin ng buhay. Nagbibigay ng kulay sa buhay mong nalulumbay. Sila ang karamay mo sa lahat. Takbuhan mo kapag gusto mo umiyak. Ang circle of friends ay parang isang pamilya, kahati ng saya mo't lungkot. Tagapahid ng luha mo kapag ang mundo mo'y masalimuot. Ngunit paano kung sa loob ng pagkakaibigan nyo'y may isang nag-aanyong bubuyog? Nabalak ang gawa ng masama ngunit humingi ng tawad. Patatawarin at pagkakatiwalaan mo pa rin ba? Pinagpalang araw ka, Banong, at sa lahat ng mga kabangers at mga kayanggaw. Ang aking kwentong ibabahagi ay hindi lang tungkol sa katatakutan. Ito'y tungkol din sa kung paano mo yakapin ang katotohanan na hindi lahat ng kaibigan ay kaibigan. At hindi lahat ng pagkakaibigan ay parang pantasya na puno ng bahaghari, glitters at nakaapak sa siyam na ulap. Minsan, ang pagkakaibigan ay siya ring magdadala sa iyo sa isang bangin na nababalot ng kadiliman. Hindi rin ito tungkol sa panghusga. Bagkus, ito ay tungkol rin sa pagbubukas ng puso, sa pagbibigay ng tanglaw sa makapal na hamog. Tawagin niyo na lang po akong Ellie. Kabanong, mga kabangers at mga kayanggaw, ito ang aking kwento. Bago nga pala magsimula ang ating kwento, sana'y mapindot nyo muna ang subscribe button at ang notification bell para lagi kayong nanonotify pag may bago tayong mga kwento. At huwag nyo rin kalilimutan mag-like at comment. Napakalaking tulong po ito sa ating channel para mas makapagatid pa kami sa inyo ng mga magaganda at mga nakakapangilabot na mga kwento. At ngayon, sa ating pagpapatuloy. Taong 1997, Luzon. Alam mo, Shari, mabait ang kababata kong si Allen. Promise, hindi ka mababagot sa kanya. Talaga mang okay lang sa kanya na kasama ako sa gala niyong dalawa? Of course, napakabait ni Allen kaya wala kang dapat na ikabahala, Shari. Makikita mo mamaya. I'm sure parating na yun. Filipino time kasi yung lalaki na yun eh. Lalaki ang best friend mo? Yup, wala namang issue doon, right? At isa pa, marespetong tao si Allen. Okay lang sa parents mo? Oo, okay naman sa kanila. At kilala na nila mami at daddy si Allen. Si Kuya Emil din, kilala din si Allen. Napatango na lang si Shari at ngumiti. Bagong kaibigan ko si Shari, Kabanong. Kasama ko siya sa trabaho. Noon kasi, Kabanong, bata pa lang ay nakakapagtapos ka na ng kolehiyo. Wala pa kasing senior high sa sekundarya noon. Pagkatapos mo ng 4th year ay magka-college na kagad ang mag-aaral. Ang mahirap lang noon ay ang pag-apply ng trabaho. May standard kasi ang Pilipinas lalo na kapag sa malaking kumpanya ka magtatrabaho. Matagal na ba kayo magkaibigan ni Allen, Ellie? Mga bata pa lang kami, Shari, kaibigan ko na siya. Kinder pa lang yata kami, magkaibigan na kami. Hanggang ngayon. Mabuti, hindi ka pinagsisilosan ng mga nagiging kasintahan niya. Huh? Ako? Napatawa ko bagya sa tanong niya na kanya rin namang ikinagulat. Huh? Ako? Dalawa pa lang ang naging kasintahan ni Allen. At so far, mga kaibigan ko naman sila. At isa pa, kapag may kasintahan si Ellie, nagsiset ako ng boundary as friend. Kaya malaki ang tiwala nila sa'yo. Ngayon ba, Ellie, may kasintahan pa rin si Allen? Napatingin ako sa kanya, Kabanong. Masyado kasi siyang curious sa kaibigan ko. Panay kasi ang tanong niya, na lihim ko na lang ikinangiti. Inisip ko na lang na baka nais lang din niyang makilala si Allen. Sa ngayon parang wala. Kaka-break lang nila nakaraan ni Ami. Nahuli ata niya nag-cheat. I'm not sure. Napansin ko, Kabanong, na hindi na umimik si Shari. 3 linggo ko palang kakilala si Shari. Bagong lipat siya sa lugar namin at kasama ko pa sa trabaho. Mabait naman siya. Tahimik, mainhin at maganda. Kabaliktaran ko siya, Kabanong. Ako kasi, boyish ako. Minsan,
para akong lalaki magsalita o depende sa mga kausap ko. Kaya siguro hindi ako pinagsiselosa ng mga naging nobya ni Allen dahil parang lalaki niya ako kung tratuhin. Napatingin ako sa labas nang may pumaradang sasakyan. Napangiti pa ako nang makilala kung sino. Lumabas ako at sinalubong siya. Nag-apir pa kami na parang magkumpare. Bro, kahit kailan, Pinoy ka talaga. Pinoy naman talaga ako eh. Mukha lang akong dayuhan. Ang kapal mo. Halika na nga, may ipapakilala ako sa'yo. Maganda ba? Kahit kailan talaga. Halika na nga, ang bagal mo, kanina pa ako naiinip. Pumasok na kami sa bahay Kabanong. Sabado kasi noon, kaya wala kaming pasok. Si Allen naman ay day off din niya sa pinapasukan niya sa kumpanya lang din nila. Owner kasi ng isang kumpanya ang tatay niya sa panahong yon. Kaya typical rich boy ang atake ni Allen, pero napaka-humble na tao. Dali, Allen, kumain muna tayo bago umalis. By the way, Allen, my friend, siya pala si Shari, katrabaho at kapitbahay ko rin. Diyan lang ang bahay nila, 3 bahay mula rito. Shari, this is my best friend, Allen. Nagkamaya naman sila Kabanong at simpleng batian. Pakunway, ibinalik din ni Allen ang atensyon niya sa akin. Ngunit nang mapansin kong tila na out of place si Shari, ay tinawag ko siya. Uy, Shari, huwag ka mahihiya kay Allen ha. Ganyan lang talaga siya kapag bago sa paningin niya. Kunwari nahihiya, tahimik at pakimikimi, pero makikita mo, ikaw lang mananawa sa kakulitan niya. Sobra mo naman akong ilarawan, bro. Ganyan ba ako kagwapo sa'yo? Gwapo mo mukha mo. Ang gwapo si kuya dyan. Mahilig ka talaga sa mukhang tatay no? Kaya no boyfriend since birth ka eh. Eh ano naman? Nagtawa na naman kaming dalawa habang si Shari ay pangiti-ngiti lang. Gets ko ang hiya ni Shari Kabanong. Ganyan din ako nung una akong malipat sa department namin. Ikaw ba, Shari, may boyfriend ka na? Ha? Wala pa eh. Hindi pa ako nagkaroon ng boyfriend. Masyado kasing maigpit ang mga parents ko. So ano yun? Para ka rin si Ellie? Bahay at paaralan lang? Ha? Oo eh. Parang gano'n na nga. Ikaw lang naman ang magala, Allen. Ay naku, bilisan na natin ang makaalis na tayo. Matapos naming kumain, ay agad kaming umalis. Wala naman ang mga magulang ko't parati silang abala. Si kuya naman, baka nasa galaan kasama ang kaibigan niyang si Kuya John. Kadalasan, mga kasambahay lang ang kasama ko sa bahay. Mainam na nga lang at naging kapitbahay ko si Shari. Kahit pa madalas sabihin noon ni Allen na huwag agad ako magtitiwala kay Shari, masyado raw kasi itong misteryosa. Naging masaya naman ang pamamasyal namin. Kahit pa hindi komportable si Allen. O baka dahil ngayon lang siya nagkaroon ng kaibigan na katulad ni Shari. Sanay lang marahil siya sa kaibigan na katulad ko na kung umastay akala mo siga sa kanto. Salamat, Ellie, Allen. Salamat dahil sinama niyo ako. Naku, wala yun, Shari. May bukas pa naman. Sa Lunes kasi bakbakan na naman tayo. Sige, Ellie, Allen. Mauna na ako Bukas na lang ulit. Bye! Ingat! Nang mawala si Shari sa paningin namin, ay siniko naman ako ni Allen. Napasimangot naman ako at napatingin sa kanya. Alam mo ikaw, ang dali mong maniwala, no? Alam mo, hindi maganda ako tungkol sa Shari na yun eh. Alam mo ikaw, masyado kang judgmental. Hoy, bad yan Isa pa, mukha namang mabait yung tao. Hindi ka lang sanay sa kanya kaya ka ganyan. Ito talaga, huwag ganun. Bad yun. Ang sa akin lang naman, Dito ka ba kakain? Tara na, pasok na tayo sa loob. Baka nakaluto na si Aling Rosie. Let's go? Ayan ka na naman eh. Hindi ka na naman nakiki. Halika na, ang dami mong ngawa. Kinabukasan Kabanong, nagpasya kaming muling magkita ni Allen. Linggo rin kasi at nag-usap kaming magsisimba kami. Ngayon lang kasi ulit kami nakalabas simula nang maghiwalay sila ng kasintahan niyang si Amy. Habang palabas kami ng bahay, ay nakita namin si Shari na papalapit. Nangunot naman ang noon ni Allen. Hi, Ellie, Allen. Alis kayo? Hi, Shari.
Oo, aalis kami ni Allen. Linggo kasi ngayon magsisimba kami. Gusto mo sumama? Bigla naman akong siniko ni Allen ng palihim. Napalingon naman ako sa kanya at pinandilatan ko siya ng mga mata. Okay lang, Ellie. Maghintay na lang ako pagbalik nyo galing sa simbahan. Makita na lang tayo mamaya. Ha? Sure ka ba, Shari? Pwede ka naman sumama para makapasyal ka rin. Pakiramdam ko, ayaw ni Shari. Nilingon ko si Allen habang pinagdidilatan ko siya ng mga mata. Ang manhid kong kaibigan, pinagdidilatan din ako. Oo, Ellie. Hintayin ko na lang kayo rito. Sige. Ikaw ang bahala. Magkita na lang tayo mamaya, ha? Bye-bye! Bagya ko pang siniko si Allen Cabanong. Hindi kasi marunong makiramdam na maaaring gusto rin ng tao na sumama. Nang makasakay na kami sa sasakyan niya, ay kumuhay pa ako kay Shari. Siya naman ay nakangitiring kumaway sa akin. Alam mo, ang bad mo kay Shari. Hindi ba pwedeng hindi lang ako komportable sa presensya niya? Ewan ko ba't parang naiilang ako sa kanya? Ay naku, pwede ba kilalanin mo muna yung tao? Isa pa, wala siyang masyadong kaibigan dito dahil bagong lipat nga lang, di ba? Basta, hindi ako komportable sa kanya. Matapos magsimba, ay nagpasya muna kami ni Allen na mamasyal. Ang saya namin habang pinapanood ang mga nagdi-date sa park. Lahat sila, ginagawa namin ang kwento hanggang sa magawi ang usapan namin sa mga aswang. Totoo kaya yung mga aswang? Siguro. Base na rin sa mga nakakaranas sa kanila. Ako kasi hindi naman naniniwala. Besides, wala namang pruweba, hindi ba? Isa pa, hindi naman nauso sa panahon ngayon yung aswang-aswang na yan. I mean, anong year na, di ba? Maybe. Isa pa, wala naman sigurong tao na may powers aside kay God. Unless they're demons, right? I think so. Pwede. Pero kahit saan naman siguro may aswang. Hindi lang sa Visayas at Mindanao na katulad na napapanood natin sa TV. Kaya nga bugbog na bugbog ang Vismin sa urban legends Tapos mas marami pa pala rito sa Luzon. Oo nga. Nagtawanan naman kami nang maalala bigla ni Allen ang nangyari sa kanya sa simbahan. Muntik na kasi siyang mahulog sa upuan niya sa sobrang antok. Mainam at nahila ko siya. Pinagtitinginan pa siya ng mga tao. At ang mas worse pa ay tinanong siya ni Father kung ayos lang ba siya. Grabe, Ellie. Kung di mo ako inila, baka tulog na ako ngayon Ang sarap ng hangin kanina sa simbahan di ba? Siyempre, baka mamaya may chicks doon di napahiya ka. Chicks? Parang yung ex ko na pinagpalit ako sa iba? Hoy, huwag ka magdrama dyan. Hayaan mo na yung nakaraan. Nagulat na lang si Allen Cabanong nang akbayan ko siya ng bigla. Napatingin pa siya sa akin habang ako malamig na nakatingin sa di kalayuan. Allen, tignan mo. Speaking of the devils. Sinundan ni Allen ang tingin ko. Sa hindi kalayuan, naglalakad ang ex-girlfriend ni Allen na si Amy. Nakaakbay sa isang lalaki. Pareho silang masayang nagtatawanan at mukhang sobrang komportable sa isa't isa. Tila bumalik ang lahat ng sakit kay Allen Cabanong. Ang mga mata niya ay nag-iba ang kulay. Naging malungkot at puno ng panghihinayang si relasyon nila na si Amy din ang naglagay ng lamat. Hinawakan ko sa balikat ang matalik kong kaibigan para pakalmahin siya. Allen, kalma lang Sabi niya focus muna siya sa karir niya. Sabi niya ako lang ang gusto niya. Pero ngayon... Pinikit ni Allen ang kanyang mga mata Cabanong at pilit na pinipigilan ng luha. Mas lalong humigpit ang hawak ko sa balikat niya para pakalmahin siya. Mahal na mahal kasi niya si Amy Cabanong. Si Amy lang ang babaeng nilaanan niya ng panahon at katapatan. Si Amy din ang dahilan kung bakit medyo iwas ako nung sila pa. Respeto ko rin sa relasyon nilang dalawa. Nakita mo? Hinding-hindi ka niya inuna. Mas pinili niya ang... Pero bakit, Ellie? Hindi ba ako sapat? Ginawa ko naman ang lahat, hindi ba? Every single thing na hiningi niya, binigay ko. Pero bakit ganyan kabilis siyang makahanap ng kapalit? Sa puntong yon, hinarap ko siya Cabanong na seryosong mukha ko. Allen, tumingin ka sa akin.
Huwag mo nang tanungin kung bakit. Huwag mo nang tanungin kung sapat ka o hindi. Sapat ka. Sobra pa nga eh. Ang problema, hindi niya nakita yun. At hindi mo kailangan magpakababa sa paningin niya para lang maging sapat sa iba. Gets mo ba? Medyo natigilan ako nang makita ko nang nag-uunahan na ang mga luha niya. Napatingin pa ako sa paligid dahil baka mamaya ako pa ang mapagbintangang nagpaiyak sa kanya. Ang sakit, Ellie. Ang sakit pa rin. Akala ko okay na ako eh. Akala ko wala na. Pero bakit? Bakit parang first day pa rin ng breakup namin? Nang makita kong umiyak na siya, Kabanong, ay hindi na ako nag-atubiling lapitan siya. Yumakap ako sa kanya. Isang yakap ng tunay na kaibigan. Walang pangusga, ngunit puno ng unawa. Yakap na parang sinasabi ko sa kanya na umiyak siya hanggat gusto niya. Normal yan, bro. Tao ka lang. May parte sa'yo na mahal pa rin siya. Pero alalahanin mo, Allen, kasama mo ko. Hindi ka nag-iisa. Hindi ko hahayaang lumabas ka rito na mag-isa kang lumulutang sa lungkot na yan. Para saan pa ang pagiging mag-best friend natin, di ba? Inilayo ko siya at pinunasan ang luha nito gamit ang panyo ko. Napangiti naman siya at nagpasalamat. Muli ko siyang inakbayan. Hindi ka na niya priority. Dapat, hindi na rin siya ang priority mo. Bumangon ka. May dalawang paa ka. Ilakad natin yan palayo sa nakaraan na yan. Hirap naman kung dalawang kamay mo ang ilakad natin, di ba? Napatawa siya sa sinabi ko, Kabanong, at tinampal pa ako bagya sa braso na ikinatawa ko na rin. Oh, di ba natawa ka? Tumingin si Allen sa akin, Kabanong. Ang mukha ko'y puno ng pag-aalala at pagmamahal bilang kaibigan. Ang suporta ko ang nagpabigat sa sakit na nararamdaman niya. Ngunit nagbigay din ng lakas. Huminga siya ng malalim. Tumingin sa direksyon ni Ami at sa kasama nito. Hindi naggalit ang nakikita ko, Kabanong, sa mga mata niya, kundi payapa na. Sige, tara na bro. Baka inihintay na tayo ni Shari. Uy, naalala si Shari. Baliw. Kung si Shari, di ikaw na lang. Ha ha ha, funny. Malakuya dyan ang type ko, no? Yak! Hilig mo talaga sa kaedad ng tatay mo eh, no? Sobra. Kuya lang. Makatatay ka naman. Inakbayan ako ni Allen at naglakad na kami papalayo sa park. Sa huling sulyap, nakita ni Allen na masaya si Ami. Ngunit sa pagkakataong yon, hindi na yun nagdulot ng sakit sa kanya. Ang tanging nararamdaman niya, Kabanong, ay ang init at lakas na nanggagaling sa tunay na pag-ibig. Ang pag-ibig ng isang matalik na kaibigan. At tanda ko na palagi siyang alalayan sa lahat ng oras. Pag-uwi namin sa bahay ay naabutan pa namin si Shari na kausap si Kuya John at Kuya Emil. Napalingon naman sila sa akin nang tawagan ako ni Kuya Emil. Si Shari naman ay nakangiti nang makita kami. Maayos siyang nakaupo na parabang si Maria Clara. Kulang na lang ay pamaypay. Nakasuot siya ng bestida na parang bestida ng mga tita mo sa kapanahunan nila. Ako kasi, Kabanong, dahil ko pa pumorma si Kuya. Hi Ellie, Allen, kumusta simba nyo? Hi, Shari. Eto, ayos naman. Kanina ka pa? Umupo ko sa mahabang sofa katabi ni Kuya at Allen habang nakataas ang paa. Siniko naman ako ni Allen habang si Kuya Emil ay sinuway niya ako. Tinanong pa niya ako kung babae ba daw ako o lalaki. Pwede both? Hindi ka pa rin nagbabago, Ellie. Makulit ka pa rin. Uy, nariyan ka pala, Kuya. Ouch! Sakit naman na hindi makita. Nagtawanan na lamang kami hanggang sa nagkayayaan kaming manood ng movie sa garden. May projector kasi si Daddy sa garden para sa family bonding namin. Hindi namin alam kung bakit aswang ang napili naming panoorin. Ang naalala ko noon ay aswang movie siya na pinalabas sa taong 1992. Maganda palabas na to. Baka mamaya may matatakotin sa inyo ha. Baka ikaw. Nagsimula na kaming manood, Kabanong. Ako kasi
Hindi talaga ako matatakotin, lalo na sa mga palabas. Naisip ko kasing hindi naman totoo yun at mga artista lamang sila at umaarte lang. Nang magsimula na kaming manood, napapansin kong tila ba hindi komportable si Shari. Panay ang hagod niya sa braso niya. Nagulat pa siya nang hawakan ko siya sa braso. Natatakot ka ba kay Shari? Ha? Medyo eh. Movie lang naman yan. Paano kung totoo sila? Hindi ka pa rin ba natatakot, Ellie? Nangunot ang noo kong nakatingin sa kanya, Kabanong. Maging ang mga kasama ko ay napatingin din sa kanya. Napatingin naman siya sa kanila at agad na tumawa ng bagya. Si Allen naman seryoso lang na nakatingin sa kanya. Kung halimbawa totoo sila, Natapos namin ang palabas na ang iingay ng mga kasama ko. Nagtatawanan pa kami habang nakaupo pa rin sa garden ni Daddy. Nag-open si Allen na aswang din ang napag-usapan namin kanina. Hanggang sa makita namin ang aswang na ex-GF niya na ikinatawan naman namin. aswang ang girlfriend mo? Kailan mo nalaman at anong lahi? Nagkatawanan na naman kami sa naging reaksyon ni Shari na parabang paniwalang-paniwala siya na totoong aswang si Ami. Aswang lang ang tawag niya kasi ng aswang ng iba. I mean, pinagpalit siya sa iba. Pero totoo daw ang aswang eh. Sa province marami daw ganyan. Aswangs are just folklore. Scary stories for children. Urban legends rather. Tama si Jan. Kuya Jan. Nagtawa na naman kami ni Kuya Emil at Allen. Kasalukuyan ang nakaiga si Kuya John at si Emil. Si Shari nakaupo sa beanbag. Si Allen at ako ay magkatabi at nakailata sa artificial Bermuda grass ni Daddy. Sige, tawa lang kayo. Pero seryoso ha. Sabi ng lolo at mama ko, sa Kapis, hindi daw biro ang aswang. Iba raw ang klase ng takot na dala nila. Hindi yun pang movie lang. Kuya Jan, 1997 na. Kung meron talagang aswang, hindi ba dapat may live footage na tayo niyan? May mga video recorder na tayo. May camera katulad sa mga nagbabalita, di ba? Sa probinsya namin marami rin ng aswang. Mama ko madalas makakita ng aswang eh. At talagang nakakatakot daw. Lalo na ang tunog nila. Huwag naman kayong ganyan. Alam nyo, kahapon habang naglalakad ako, may narinig akong parang hissing sound malapit sa trash bin. Baka aswang na nag-aabang ng take-out na tira-tira? Kunwaring takot ako, Kabanong, na sinundan ko naman ng tawa na ikinatawa rin ni Allen. Aswang na poverty-stricken, Ellie? Baka pusa lang yun na nanginginain ng buto ng manok. Pero seryoso what if nag-i-exist sila? Like yung napag-usapan natin kanina, di ba? Pero nag-a-adapt na. Hindi na rin sila nagpapalit ng anyo sa puno. Nasa ang source naman yan? Baka imbento lang yan, Allen. Eto, seryosong tanong Paano kung ang aswang ngayon, nakakasalamuhan na natin? Yung nakakasama mo na sila sa trabaho, nakakakwentuhan mo. Di naman kaya nagsisimba na. Kakaiba, di ba? Ang lolo ko talaga nakakita. Sabi niya, ang pinaka nakakatakot daw sa aswang ay yung tunog. Alam nyo, yung tik-tik. Yung tunog daw, kapag malapit, parang malayo. Tik-tik ng tik-tik na parang galing sa kabilang kalsada. Pero kapag malayo, yung pala yung malakas. Parang nasa bubong mo na. Para manloko ng biktima. That's just the Doppler effect, Kuya John. It's physics. Or maybe it's just a cat. Cat na gumagawa ng scary sounds. Like sa movie, may pa-sound sila. Paano kung yung kapitbahay natin ang tahimik? Yung hindi natin nakikitang lumalabas pero laging may amoy na parang pinritong laman? Lutuan lang yan ng longganisa, gago. Kuya Emil, ang lutong magmura. Pero sige, last na. Kung totoo man sila, ang pinakadelikado sa modernong panahon ay hindi sila nagtatago sa probinsya. Nandito sila, sa city. Mas madaling magtago ng krimen, hindi ba? Sino maghinala sa taxi driver o sa DJ? Biglang may lumagabog sa kusina, Kabanong. Parang nahulog ang isang plato.
Napahawak pa ako sa braso ni Allen na ikinatawa niya. Ano yun? Wala tayong pusa, Kuya Emil! Natawa kami kabanong nang sabi ni Kuya Emil na tiktik daw yun na akala namin ay malayo na. Pero ang totoo, katatapos lang daw kumuha ng take-out sa kusina. Nasa ganun kaming tagpo nang bigla na namang sumeryoso si Kuya John na parabang may balak pa siyang dugtungan ng kwento niya. At hindi nga ako nagkamali. Pero, seryoso guys ha. Hindi ko talaga makalimutan yung kwento ni Mama. Nung bata pa raw siya sa probinsya, alam na alam daw nila kung may aswang sa lugar. Huwag mo namang ibalik yan dyan. Kagagaling lang natin sa movie marathon ha. Pag uwi ko mamaya, sino kasabay ko maglakad? Hatid mo ba ako, Super Ellie? Huwag kang OA, Allen. Yung pinanood natin, gawa-gawa lang yun. Pangsine. Pero kung totoo man, astig yun. Imagine, lumilipad ka tapos hati ang katawan. Solid. Isa pa, hello, hindi ka maglalakad. May sasakyan ka. Pero nakakatakot talaga, Super Ellie. Natawa naman si Kuya Emil sa inaasta ni Allen. Naisip ko kabanong may doppelganger ata si Allen. Kanina, game na nakipagkwentuhan. Tapos ngayon may patakot-takot na. Allen, maniwala ka sa akin. Ganyan lang yan kasi naimpluwensyahan ka ng aswang movie. Walang aswang. Psychological lang yan. Sabi ni Mrs. Reyes sa science class natin noon, di ba? Yan daw ay mass hysteria lang. Hindi, iba yun. Sabi ni Mama, dun sa kanila, paggabi, hindi talaga pinapalabas sa mga bata. Lalo na pag may bagong dating sa lugar. Kasi daw, ang aswang, hindi ka gugulatin. Tatawagin ka nila. Parang may kumakanta. Parang si Aling Puring, yung laging nakaputi at hindi mo makitang lumabas ng tanghali. Siguro, gabi lang siya umaalis para magbenta ng kakanin niya. Baka bait yun, tapos dadakmain ka. Allen, baka masama lang talaga ang kutis ni Aling Puring sa araw. O baka naman night shift siya. Huwag kang paranoid. Pero paano yung sa tabloid na balita? Yung nakita raw na nag-i-stock sa mga pagpapabinyag. Nakakita raw sila ng babaeng may balahibo sa braso pero sobrang ganda ng muka. Yan ang delikado. Hindi daw yan yung nakakatakot ang muka. Mas nakakatakot daw yung pamilyar na muka Yung kapitbahay mo, yung kaibigan mo, yung hindi mo aakalain. Bakit ganyan ka makatingin, Kuya John? Parang alam mo na... Malay mo, matagal na pala tayong makakaibigan pero hindi mo alam, gabi-gabi umaalis ako. Yung chichiryan na kinakain mo kanina, inaluan ko yun ng... Naputo lang sasabihin ni Kuya John kabanong nang biglang namatay ang fluorescent lamp sa itaas. Naging madilim ang buong garden. Tanging ang liwanag mula sa buwan ang nagbibigay ng anino. Oh my God! Nag-brown out? Ala, nadali na tayo. Sabi ko na huwag na tayong magkwentuhan ng ganyan Ah! Tulong! Andito na! Kuya John, huwag kang gagalaw! Baka nahati na yung katawan mo! Nagulat din sila kabanong nang sumigaw ako. Natatawa pa ako nang tampalin ako ni Allen sa braso. Si Kuya Emil naman ay panay ang tawa nila ni Kuya John habang si Shari ay tahimik lang. Habang tumatawa si Kuya John ay sinindihan ng lighter niya at dahan-dahang gumapang ang liwanag pabalik sa amin. Joke lang, napundi lang. At saka, wala naman lumilipad na kalahating katawan Pumasok na kami sa loob kabanong mag-alas 8 na pala. Sa panahon namin noon ay masyado ng gabi ang oras na yan. Nagpaalaman na kami. Nakisakay na lang din si Kuya John kay Allen. Habang si Shari ay umuwi na rin. Napatingin ako kay Kuya Emil nang sabihin niyang kapansin-pansin ang pananahimik ni Shari habang nagkukwentuhan kami. Sinabi ko naman sa kanya na baka nangangapa pa si Shari sa amin. Napatingin ulit ako sa kanya nang sabihin niya nung wala pa kami ni Allen ay napakadaldal nito. Hindi ko namalayan kabanong na 1 taon na pala ang lumipas. Natagpuan ko na lamang ang aming sarili na malapit na ni Shari at ni Allen sa isa't isa. Masaya naman ako kabanong dahil kahit papaano ay hindi na masyadong boring ang friendship namin. Sila Kuya John naman ay madalas na rin naming nakakabanding. Lalo na nung nagkaroon ng girlfriend si Kuya Emil.
Naging busy ito kay Karen na sa panahong ito ay Karen din ang ugali. Ganyan siguro talaga kabanong ang papel ng kaibigan. At parang baliwala na kapag masaya na naman ang kaibigan mo. Tapos ikaw pa ang mag-a-adjust if ever na magkaroon ng kasintahan ng kaibigan mo, lalo na kapag opposite sex kayo sa loob ng friendship. Nasa bahay kami kabanong, kami ni Kuya John. Hinihintay kasi namin si Allen. Napag-usapan kasi naming magbabakasyon sa lugar nila Shari sa Nueva Ecija. Habang naghihintay kami sa dalawa, ay naisipan naming magkwentuhan na lang muna ni Kuya John habang nagkakape. Ang tagal naman ng dalawang yun. Hindi na mapag-iwalay. Mabuti nga gumaan na loob niya kay Shari eh. Ang weird, no? Matanda tayo, mas dumadami ang friends natin. Mas nagiging busy sa work. Pero ang totoo, ilang tao na lang talaga ang sure mong tatawagan mo pag may real life crisis. Ibig mong sabihin, kuya, quality over quantity? Kasi, true yan. Naisip ko lang, ang dami nating kilala, pero yung mga tunay na kaibigan, sila yung mga low maintenance. Low maintenance? Paano mo na-define yun? Yung tipong hindi mo kailangan mag-message araw-araw, hindi mo kailangan tumawag araw-araw, pero pag nagkita kayo, wala pa ring awkwardness. Parang kahapon lang kayo nag-uusap. Yun ang astig, di ba? Walang pressure. Oo nga. Hindi na tayo squad goals na laging sabay-sabay tulad nung nakaraang taon. Ngayon, mas support system na tayo eh. Alam mong kahit mag-beep ka ng 3 AM na pre, kailangan ko ng tulong. Hindi ka muna tatanungin kung anong problema eh. Darating na lang kaagad. Exactly. Saka yung hindi ka i-judge sa mga bad decisions mo. Alam mo na, yung mga career shift na bigla o yung mga nakakabaliw na decision sa love life. Hindi ka nila i-guide lang pero sasabihan ka talaga ng, huy, mali na yan, magtigil ka na. Yung may tapang na pagsabihan ka. Parang ikaw kay Allen, di ba? Napangiti na lang ako sa sinabi ni Kuya John kabanong. Totoo naman kasing ganun ako kay Allen. Although, minsan, madalas niya akong makalimutan kapag may bago siyang magugustuhan. Pero as a friend, support lang ako. Salamat sa inyo. Kasi minsan, nakakalula ang mundo eh. Lalo na sa panahon ngayon na ang bilis ng lahat. Nagmumulto na rin minsan yung ibang friendship eh. Bigla na lang nawawala dahil sa busy. Parang si kuya, di ba? Mauunawaan mo rin sila, Ellie, kapag ikaw na ang makakaroon ng love life. Baka nga, pero mas nakakatakot pa sa aswang nga mabigo sa love, kuya. But anyways, kaya siguro tayo, blessed pa rin. Sige, cheers sa mga pagkakaibigang high impact kahit low maintenance. Sa mga taong hindi na kailangang i-explain pa ang sarili mo. Cheers! Sa mga taong alam na ang kwento mo kahit hindi mo pa sinisimulan. Nagtawanan kami ni Kuya John. Malayo ang gap ng edad namin kabanong pero parang pinagtagpo kami sa iisang box. Dahil siguro may same situation kami at mindset pagdating sa salitang friendship. Nasa ganun kaming tagpo nang makita namin si Allen at Shari na masayang naglalakad habang magkahawak ng kamay. Sa totoo lang kabanong, may bahagi sa puso ko ang nasasaktan. Hindi ko alam kung bakit. Ayan na naman sila oh. Ang mga Twin Towers. Pero noon ayaw niya kay Shari. Tingnan mo naman ngayon, hindi mo na mapaghihiwalay. Pero Ellie, seryoso. Ano ba talaga sila? Hindi ba sila na? Kasi sa tingin ng lahat, parang couple na sila eh. Laging sabay pumasok sa work, sabay umuwi. Pati ba naman bag, pareho ng color. Yan ang tanong ng taon, kuya. Sa tuwing tinatanong ko si Allen, ang sagot niya, best friends lang kami, Ellie. Platonic. Platonic? Ano yun? Yung hindi kumakain ng karne? Hindi! Jologs! Ibig sabihin, magkaibigan lang. Walang feelings na romantic. Alam ko naman, pinapatawa lang kita. Balungkot ka eh. Sus, walang ganun ah. Pero kuya, tinitingnan mo ba sila kung paano sila magtinginan? Yung parang alam nila ang iniisip ng isa't isa kahit hindi na sila nag-uusap? Yun nga. Minsan, parang mas best friend pa niya si Shari kaysa sa'yo eh. Ikaw yung kasama niyang gumala at chibog, pero si Shari yung kasama niyang mag-deep talk sa park.
Ayos ba sa'yo yun? Medyo weird lang, honestly. Kasi tayo, simple lang ang pagkakaibigan natin, di ba? Kasi si kuya naman talaga best friend mo. Yung tipong simpleng kwentuhan, kape, chika tungkol sa chicks mo. Sa kanila, may life goals at pangarap na pinag-uusapan. Parang soulmate na hindi pa lang nagde-date. Ang hirap intindi ng mga guy-girl o girl-guy na best friend eh. Sa panahon to, bihira yun. Ako, salamat na lang at meron tayong straightforward na brosis code. Walang komplikasyon. Pero alam mo, kuya, astig din yung ganong klaseng connection. Yung hindi mo na kailangan magpanggap. Parang siya lang yung nakakaintindi ng totoong Allen at si Allen lang din ang nakakaintindi ng totoong Shari. O sige na, pero tandaan mo kahit maging love life pa ni Allen si Shari, tayo pa rin ang solid. Walang girlfriend at boyfriend ang pwedeng humadlang sa brosis code natin. Right? Ay, tara na, gutom na ako. Baka may pagkain probinsya sa loob. Natatawa naman si Kuya John Cabanong at tinapik ako sa balikat. Tumayo siya, dala ang tasa niya at naunang pumasok sa loob. Ako naman, niningon ko ang naglalampungan kong mga kaibigan. Hoy, tama na yan. Bilisan niyo't kakain na nang makaalis na tayo. Gagabihin na tayo. Nariyan na, bro! Natatawa nilang takbo. Napangiti na lang ako sa kanila. At iniisip na ayos lang din naman kung maging sila. At mabait naman si Shari Cabanong. At pinagkakatiwalaan ko naman siya kay Allen at sa pagkakaibigan namin. Lulan kami ng sasakyan ni Allen Cabanong papuntang Nueva Ecija. Ito ang unang labas ko sa Maynila. At masasabi ko talaga na nakakakaba rin. Inaya namin si Kuya Emil pero sabi niya ayaw pumayag ng girlfriend niyang mukhang paa ng sigbin. Ewan ko ba? Ginayuma ata ang kapatid ko. Bala ko na ngang ipagamot sa albularyo kaya nagdala ko ng pinaghubaran niya. Inabutan kami sa daan ng dilim, Cabanong. Ang worst pa, mukhang hindi uso ang streetlight sa lugar na yon. Nasiraan pa kami sa gitna ng daan, dahilan para huminto kami dahil aayusin nila Kuya John at Allen ang sasakyan. Habang kami ni Shari ay nasa loob lang. Isang isolated at pitch black na daan. Malapit sa border ng Bulacan at Nueva Ecija kami nasiraan, Cabanong. Ang tanging ilaw ay nanggagaling sa hazard light ng lumang sasakyan ni Allen na Toyota Corolla. Malamig at tahimik ang gabi. Ang tanging maririnig ay ang huni ng kuliglig at ang malakas na paghinga namin na magkakaibigan. Wala, patay talaga. Mukhang overheated na. Tapos shorted pa yata. Naknanto ko naman Sabi na sana kinuha na lang natin yung Lancer ni Tito 9:30 na. Kuya John, gaano kalayo na tayo sa bayan? Hindi ba dapat nasa Kabanatuan na tayo? Wala pa. Kasi yung nadaanan natin kanina, yung lumang gas station, mga 15 kilometers pa tayo sa pinakamalapit na baryo. Wala tayong signal, di ba? Walang pager, walang landline dito. Hindi natin matatawagin yung mga magulang natin. Sige, Ellie, ipaalala mo pa. Oo, wala tayong magagawa kundi maghintay na lang ng bus o jeep na dadaan dito. Pero wala namang dumaraan Napayakap ako sa sarili ko, Cabanong, at sa tanang buhay ko ay noon lang ako nakaramdam ng takot. Hindi sa aswang o maligno, kundi sa masasamang tao. Nanto ko Ano ba tong kotse mo, Allen? Wala nang buhay. 1998 na. Pero mas luma pa yata to sa t-shirt ko Wala na talaga tayo mapapala. Uy, grabe ka naman. Isa lang to sa lumang sasakyan namin Malay ko bang hikain na pala to. Isa pa, matanda pa to sa akin Ba't ka naman nagdala ng sasakyan ng mga ninuno mo? Dapat tong isang araw chinik mo muna yung makina niyan. Okay, fine. Kasalanan ko. Sorry na. Kawawa naman si Fernando namin. Sino Fernando? Itong sasakyan. Ayan si Fernando. Weird mo. Wala Dead bat ata talaga. Walang signal dito. Siyempre, walang pager, walang mobile phone. Asa tayo sa passing motorist. Pero mukhang wala namang nadaan Shari, sabi ko sa'yo, wag na tayong umalis ng gabi. Alam mo naman ang chismis dito sa probinsya nyo. Ito yung mga lugar na maraming engkanto o elemento
Napatingin naman ako kay Allen Cabanong na nasa bintana para lambingin si Shari. Mukhang ngayon lang ako na OA-yan sa kanya. Kinilabutan ako. Mas nakakakilabot pa sa engkanto o elementong sinasabi niya. Huwag kang OA, Allen. Hindi yan maligno. Pero, okay, seryoso. Kung titingnan nyo yung gilid ng kalsada, yung malaking puno ng balete na yan, ibig sabihin, nasa boundary na tayo ng Gapan. Kilala ang lugar na to. Kilala sa ano, Shari? Sa road repair? Kilala yan sa pagiging isolated. At seryoso, please, taga dito ako. Kaya manahimik kayo at magpakita ng galang. Huwag kayong mag-ingay. Baka may masagasaan tayong hindi nakikita. Ayoko na. Mas lalo mo lang kami tinatakot eh. Hindi ka na skeptic, Shari ha. True believer ka na ha. Lalong nangunot ang noo ko sa inasal ni Allen Cabanong. Mukhang sinasapian. Kalalaking tao, nagpapababy kay Shari. Napiling na lang ako't napa-roll eye. Nakakakilabot siya sa ka-OA-yan. Oh, sige na. Hindi aswang yan. Baka yung mechanic lang ni Shari na naghahanap ng kape. Kuya Jan, anong plano? Kailangan ko maglakad. Hindi tayo pwede maghintay dito. Masyadong delikado. Mga 15 minutes na lakad, baka maabutan ko yung highway. Shari, alam mo to? Samahan mo ako. Hindi eh, masyadong madilim. Huwag na huwag ka maglalakad mag-isa sa gabi dito. Sabi ng lola ko, yung mga taong naglalakad mag-isa sa ganitong oras madalas hindi na nakakabalik. Natahimik kami, Cabanong. Walang may gustong magsalita. Nasa ganun kaming katahimikan nang biglang may tumunog na parang pagaspas na malapit sa bubong ng kotse, na parang may lumanding na malaking ibon. Napatingin si John sa bubong at napahawak sa pinto. Ano yun? Hindi yun ibon ah. Masyadong malaki. Sabi ko na ito na yung tik-tik. Malapit na. Hindi, manahimik kayo. Bato lang yan na tumalsik o paniki. Kuya Jan, huwag kang lalabas. Hihintayin nating may dumaang sasakyan. Huwag tayong magbibigay ng galang sa kung sino man ang nasa labas. Tahimik kaming nagmasid, Cabanong, habang si Shari ay tahimik lang na nakamasid. Alam ko na sanay na siya sa lugar na to, ngunit ngayon ko lang siya nakitang ganun kakampante. Hindi ko alam, Cabanong, kung ano ang mararamdaman ko nung gabing yon. Hindi ako matatakoting tao pero aaminin kong natakot ako. Ilak niyo ang mga pinto. Hindi natin alam kung sinong nasa labas o kung anong klaseng nilalang yan. Saad ni Kuya John. Siya na ang nasa driver's seat, habang kami ni Allen ang nasa likod. Si Shari naman ay tahimik lang na nakatingin sa labas. Napatingin ako kay Allen na panay ang yakap sa braso ko. Kaya pumasok agad sa isip ko na baka magselo si Shari, kaya siniko ko siya. Ano bang kalalaki mong tao, matatakotin ka? Nakakakilabot kasi bro Kaloka, umayos ka nga. Suntukin na talaga kita Shari, gusto mo bali tayo? Naaalibadbaran ako sa isang to Mainit na nga, panay pasiksik sa akin. Kalma ka lang kasi, Allen. Huwag lang tayong lalabas. Paano? Paano kung maihi tayo? Problema ba yun? Di maihi ka sa labas. Lumipas ang oras, Cabanong. Dinalo na kami ng antok. Hindi ko nga namalayan kung anong oras na. Si Kuya John nakatulog na rin, habang si Allen ay naghihilik. Hindi ko alam kung tulog na si Shari, habang ako tuluyan ng nilamon ng antok. Hindi ko alam, Cabanong, kung gaano nakalalim ang tulog namin nang magising ako bigla sa isang tunog na nakakatakot. Pagtingin ko sa mga kasama ko ay tulog na tulog pa rin sila. Ako lang yata ang nakarinig at nagising. Muling tumunog ang hindi pamilyar sa akin. Pinakinggan kong mabuti at nanlaki ang aking mga mata. Ang tunog ay tunog ng tik-tik. Napalingon ako sa likod, ngunit kadiliman lang ang namayani sa paligid. Hoy, Kuya Jan. Hindi gumalaw si Kuya John. Biglang naging mas malakas ang tunog ng tik-tik, na parabang nasa kabilang kalsada lang. Shari, gising. Pakinggan mo. Ano ba? Matulog ka, Ellie.
Ginaw lang yan. Sa sandaling yon, Kabanong, ang tunog ng tiktik ay biglang nawala. At napalitan ito ng isang mas malapit at mas nakakakilabot na tunog. Parang may nagpapatulo ng makapal na likido sa bubong ng kotse. Ganun na ganun, Kabanong. At kasunod ay isang tunog na parang may ngumunguya o sumisipsip na bagay. Malapit sa bintana ni Allen. Nagising si Allen, Kabanong, at napabalikwas. Nagmamadaling kumuha ng flashlight. Ano yun? Ang baho! Amoy sariwang dugo! Sa pagkakataong yun, Kabanong, ay nagising si Kuya John. Nataranta siya na tila naalimpungatan, ngunit agad na kinapa ang wrench sa sahig. Ngunit sa taranta niya ay hindi niya makapa. Teka, nasaan na yung yabe? Tumimik nga kayo. Ano bang tunog yun? Natigilan si Shari, Kabanong, na parang kinikilala niya ang tunog ng tiktik at ang slurping na tunog sa likod ng utak niya. Ang alamat ng probinsya niya. Ang tunog, yung tunog na parang malayo kanina. Ibig sabihin, malapit na siya. Aswang! Siya yan! May kinakain siya sa labas! Bumaba na tayo! Kabanong, naging mas malakas ang slurping sound. Kasunod ng isang tunog na parang may matalim na kuko na kumakamot sa gilid ng pintuan ni Kuya John. Sinubukan ni Allen na sindihan ng flashlight, pero ang baterya ay halos patay na. Nagpapakita lang ng mahinang ilaw na kahit lamok, Kabanong, ay hindi masisilaw. Habang si Kuya John ay pawis na nakahawak sa pinto. Hindi tayo pwedeng bumaba dyan. Sindihan mo yung hazard. Taranta naman pinindot ni Kuya John ang hazard switch ng paulit-ulit. Ngunit dahil sa patay na baterya, hindi na rin ito umilaw. Wala nang baterya. Wala na tayong ilaw. Sa sandaling yun, Kabanong, huminto ang lahat ng tunog. Ang pagsipsip, ang pagkakamot ng tiktik. Naging sobrang tahimik. Ang tanging marinig lang, Kabanong, ay ang mabilis na tibok ng puso naming apat. Biglang isang malamig na hininga ang naramdaman sa bintana ni Shari at isang boses na garalgal at bulong ang narinig mula sa labas ng salamin. Boses ng matandang lalaki na ang sabi ay kung bakit kami natutulog. May hinahanap daw siya, mga tira-tira. Ang sunod na nangyari, Kabanong, isang malakas na kalabog sa bubong ng kotse na parang may bumagsak na malaking bagay. Halos mapasigaw kami, Kabanong, sapagkat ang buong kotse ay nayanig. Ayop! Tantanan mo si Fernando! Luma na nga, tatalunan mo pa! Sa mga oras na yon, Kabanong, ay tuluyan na akong napasigaw. Hindi na bulong ang lumalabas sa mga bibig ko. Hindi ko na napigilan ang takot na naramdaman ko. Tumakbo na tayo! Lumabas na tayo rito! Wag! Hindi tayo lalabas, Allen! Lock mo yung pinto! Kabanong, sa gitna ng aming sigawan at pagtatangka naming ilak ang mga luma at maluwag na pinto ng kotse, patuloy naman ang malakas na kalabog sa bubong. Ang aming takot ay umabot na sa rurok at wala kaming magawa, Kabanong, kundi magdasal sa loob ng madilim na hawla ng kotse. Sumigaw kaming muli nang niyayanig na ang buong kotse. Ang ingay sa bubong parang may naghagis ng semento. Hindi lang yun. Ang mas nakakakilabot ay ang tunog na parang lumalabas sa gulong ng sasakyan. Parang may humihila o may kumakain ng goma. Sumigaw ako. Sobrang lakas ng sigaw ko na halos mapunit na ang lalamunan ko. Kuya John! Allen! Buksan niyo yung pinto! Hayaan niyo na lang tayong kainin! Baka mas gusto niya yung sariwa! Halos walang pag-asa ko ng sigaw. Kung totoo ngang aswang yon, makakaligtas pa kaya kami? Madilim ang lugar, walang katao-tao at masyadong liblib. Wala na akong pakialam sa kahihiyan. Ito na siguro ang katapusan namin. Dito sa probinsya ni Shari. Calm down, Ellie! Please calm down! Si Kuya John, halos mabasag na ang boses sa galit at takot habang patuloy niyang kinakapa ang wrench sa sahig. Si Allen nakatingin lang sa bintana.
Nanlalaki ang mga mata at parang estatwa na nakalimutang huminga. Sumigaw kami, nagtutulakan, nagpapanik. Normal, natural lang yon sa ganong klaseng takot, Kabanong. Pero habang sinisigawan ko si Shari na magdasal, biglang nag-iba ang tingin ko sa kanya. Hindi ko alam, Kabanong, kung namalikmata lang ako. Pero parang iba talaga ang nakikita ko kay Shari noong mga oras na yon. Nakaupo lang siya sa tabi ni John, sa passenger seat. Niyayanig na ang kotse pero hindi siya gumagalaw. Parang kalmado lang siya. Hindi ako sigurado. Tinitigan ko ang mukha niya sa mahinang dilaw na ilaw ng hazard light na papatay-patay. Na kanina ayaw umandar at ayaw gumana. Si Shari ang laging parang matatakotin sa aming magkakaibigan, Kabanong. Parang siya dapat ang pinakatakot ng mga oras na yon. Dapat ay umiiyak siya o sumisigaw. Dapat ay nagtatanong siya kung bakit ganito ang nangyayari o ano ang aming gagawin. Kahit pa lugar niya ito. Pero hindi. Ang mga mata niya ay kalmado. Hindi siya nagpapanik. Nakatingin lang siya sa harapan. Sa madilim na bintana ni Kuya John na parang naghihintay lang siya ng susunod na mangyayari. Walang strain sa mukha niya. Walang bakas ng tunay na pagkatakot. Parang alam niya kung anong nilalang ang nasa labas. Parang pamilyar siya sa tunog. Naalala ko ang kwento niya kanina. Nakilala niya ang lugar na yon. Ang mga maligno at elemental na nagpapagala-gala. Naramdaman ko ang lamig na biglang kumalat sa akin. At hindi na ito galing sa gabi. Ito na ang pinakamasahol na takot na naramdaman ko. Mas matindi pa sa nilalang na sumisipsip sa labas. Si John ay patuloy na nagmumura. Si Allen ay umiiyak na. Pero si Shari, hawak niya lang ng maigpit ang kanyang bag. Nakatitig sa dilim at may bahagyang kislap sa gilid ng kanyang mga mata. Hindi siya natatakot. Bigla kong napatigil sa pagsigaw. Napahawak ako sa braso ni Allen. Hindi ko to pwedeng sabihin kina John. Kung si Shari, ang kaibigan namin, ang taga-probinsya na ito, ay hindi natatakot, baka alam niya kung ano ang nasa labas. O mas masahol pa, baka alam niya kung sino ang nasa labas. Binalik ko ang tingin ko sa bubong at pilit akong sumisigaw ulit. Para lang hindi mahalata ng mga kasama ko na may mas nakakatakot pa akong napansin kaysa sa aswang na nasa labas. Ang takot ko ngayon ay hindi sa dilim ng kalsada, kundi sa katotohanan ng liwanag sa mga mata ng kaibigan ko. Nawalan ako ng malay. Kaming tatlo. Kinabukasan, ang unang naramdaman ko ay ang init ng araw sa pisngi ko. Unti-unti kong idinilat ang mga mata ko. Ang sakit ng lalamunan ko sa pagsigaw. Ang sakit ng likod ko sa pagkakabaluktot sa backseat. Pero ang paligid parang walang nangyaring masama. Ang sinag ng umaga ay napakaganda. Ang hangin ay sariwa. At ang huni ng ibon ay bumabagabag sa katahimikan. Walang pagaspas. Walang nguya. Walang kalabog. Parang nagising lang ako mula sa isang normal na pagtulog sa kotse. Hindi mula sa isang horror chamber. Si Allen ay tulog pa rin, nakasubsob ang muka sa dashboard. Si Kuya John naman wala sa driver's seat. Nakita ko silang nakatayo sa gilid ng kotse. Si Kuya John, si Shari at may kasama silang isang matandang lalaki. Lumabas ako ng kotse. Tanging ang shorts at t-shirt ko ang suot. Kinabahan ako. Sino yung matanda? Mukha siyang karaniwang taga-bukid. May suot na sombrero at long sleeves. Sa likod niya, nakaparada ang isang lumang Ford Fiera. Kulay asul na mukhang kaya pang tumakbo kahit saan. Kuya John, Shari, anong nangyari? Sino yan? Lumingon si Kuya John at ang mukha niya ay pagod pero kalmado. Oh, gising ka na pala, Ellie. Si Mang Topi ito, taga San Leonardo. Daan niya tong kalsada eh. Buti na lang nadaanan tayo. Titingnan niya raw yung makina natin. Hindi ko babanggitin kung saan sa San Leonardo. Ngunit sa panahong yon, medyo liblib ang lugar na yon. Ngunit kabanong sa kasalukuyang taon, masasabi kong isa na ang Nueva Ecija sa may pinakamagandang tourist spot sa Pilipinas na kay sarap puntahan.
Diba, tagaron ka, Shari? Tanong ko kay Shari. Napansin ko namang nagkatinginan sila ni Mang Topi. Hinarap niya ako sa kangumiti. May kalayuan pa yung sa amin sa kanila, Ellie. At mukhang ngayon ko lang din nakita dito si Mang Topi. Napatungo lang ako, Kabanong, at hindi kumbinsido. Di ko nalang pinahalata. Lumapit ako sa kotse at agad kong ininspeksyon ang bubong. Ang bintana, ang pintuan. Walang bakas ng gasgas. Walang kuko. Walang dugo. Walang bakas ng kalsada na parang hinukay. Kung may bumagsak sa bubong, dapat may yupi. Pero wala. Parang perfect ang kotse. Pero yung kagabi, yung kalabog, yung tunog, yung boses sa bintana ni Shari. Alam mo, Ellie, yan din ang una kong tiningnan paggising ko eh. At maging ako nagulat. Naisip ko, baka sa sobrang pagod natin, baka sabay-sabay tayong napanaginipan yun. Ang tindi ng stress natin. Hindi ako naniniwala, Kabanong. Hindi yun panaginip. Naramdaman ko ang takot sa dibdib ko. Narinig ko ang sigaw ni Allen. Nakita ko ang static sa radyo. Nilingon ko si Shari. Nakatingin siya habang nakikipag-usap kay Manong Topi. Na parang walang nangyari. Parang nag-uusap lang sila tungkol sa presyo ng bigas. Dahil hindi ako naniniwala, Kabanong, at malakas talaga ang kutob ko na may nangyari kagabi, ay lumapit ako kay Shari. Diretso kong hinarap si Shari habang pilit na pinapakalma ang boses. Shari, seryoso. Yung kagabi, yung sinabi ng boses sa labas, yung nilalang na humihinga sa bintana mo. Tumigil si Shari sa pakikipag-usap kay Manong Topi. Tumingin siya sa akin, Kabanong, at ang mga mata niya ay kalmado, malinaw at walang bakas ang nakakatakot na gabi. Yun ba, Ellie? Ikaw talaga? Sobrang mapraning ka. Sabi ko na sa'yo eh, yun ay dahil lang sa sobrang pagod. Siguro, dahil sa dami ng kwentong aswang na napag-usapan natin sa Manila pa lang, napanaginipan na lang natin yun ng sabay-sabay. Nakangiti siyang hinarap ni Mang Topi, Kabanong. Di ba, Manong? Ang probinsya namin tahimik lang, walang gulo. Ang mga tikbalang at aswang, nasa Maynila na nagtatago. Kinilabutan ako, Kabanong. Ang paraan ng pagtawa niya, ang paraan ng pagpapaliwanag niya. Ang ganda ng umaga ay nagiging nakakakilabot na background sa acting niya. Tinanggap ni John ang paliwanag ni Shari, habang si Allen ay tulog pa rin. Pero ako, hindi. Tinitigan ko ang mga mata ni Shari. Ang takot na nararamdaman ko sa nilalang kagabi ay wala na. Napalitan na yon ng personal at malalim na takot. Ang takot na baka ang tunay na halimaw ay kasama ko lang sa biyaheng ito. At ngayon ay nagpapanggap na lang na kaibigan ko. Kaibigan namin. Pagkatapos ng mahabang chika at tawaran ni John kay Manong Topi, napagdesisyon na nilang ipahila na lang ang sasakyan ni Allen papunta sa pinakamalapit na talyer sa bayan ng San Leonardo. Kailangan daw yon ng malalimang check-up. Hindi ko na rin ininspeksyon ulit ang kotse, Kabanong. Alam ko na ang nakita ko. Walang bakas. At dahil walang bakas, ibig sabihin hindi lang panaginip ang kagabi. May nagtatago. At alam ko na kung sino, Kabanong. O sige, Ellie, sakay na. Pasasabay tayo kay Manong Topi papunta sa bahay nila. Aayusin na lang to ni Manong bukas. Hindi pa ba tayo uuwi sa bahay nila, Shari? Baka sa susunod na araw, pag naayos na yung sasakyan. Madali lang naman. At sakto, bista sa lugar nila Mang Topi. Tumango ako. Naglakad ako papunta sa fiera ni Manong Topi. Isang lumang modelong kulay asul na ang amoy ay pinaghalong diesel, tuyong lupa at luma. Hindi yung kasing komportable ng sasakyan namin. Pero ngayon, parang ito na ang pinakaligtas na lugar sa mundo, Kabanong. Naupo ko sa likod, sa tabi ni Allen na parang zombie pa rin. Ayoko sanang tumabi kay Shari kaso no choice ako, Kabanong. Habang umaandar ang fiera, maingay ang makina, pero mas gusto ko yun. Mas gusto ko ang tunog ng makina kaysa sa pagaspas ng pakpak kagabi. Tinitigan ko si Shari sa salamin. Nakangiti siya habang nakikipag-usap kay Manong Topi. Hindi mo iisipin na ilang oras lang ang nakalipas, Kabanong.
Siya lang ang kalmado habang kami ay halos himatayin na sa takot. O yan na yung bahay namin. Talaga po? Marami hong palamuti dito ah. Pista nga. O iha, maaari kayong manatili muna dito habang inaayos pa yung sasakyan ninyo. Malayo-layo rin yung sa inyo ano, bukid na yun eh. Oo nga po eh. Naisip ko kabanong halos bukid na nga itong lugar nila. Ano pa kaya ang itsura ng bukid nila, Shari? Sa isip ko, baka naman aakyat pa kami ng 2 bundok at tatawid ng 2 ilog. O siya, narito na tayo. Huwag kayong mahiya ha. Lahat ng mga naririto ay nakikikain lang din. At yung isa niyong kaibigan, pagpahingayin niyo muna. Mukhang puyat na puyat eh. Halos sabay naman kaming napatingin kay Allen na ngarag na ang muka. Inaya na niya kaming bumaba kabanong. Pagkababa namin ay agad na nagmano si Shari sa matanda. Aniya, kaugalian na talaga ito dito sa Nueva Ecija. Which is magandang kaugalian, lalo na sa new generation na hindi na siya masyadong ginagawa. Dahil mahalaga kayong bisita, dito kayo sa loob. Pumasok kami sa loob ng kanilang tahanan. Nagtataka pa ako kay Shari kabanong dahil mukhang kabisado na niya ang bahay. Hindi ako nagpahalata. Ngunit akala ko kabanong ay ako lang ang nakapansin. Napansin din pala ni Kuya John, ngunit hindi niya nalang sinabi sa akin. Mga bandang 10:00 ay abala na ang mga tao sa kabahayan ni Mang Topi. Balak pa naming tumulong ngunit ayaw na matanda. Bisita raw kami. Si Allen maayos na siya at panina naman ang sunod kay Shari. Kaya naisip kong sila na nga talaga. Sana maayos na yung sasakyan no? Salamat talaga, Shari ah. Buti na lang taga rito ka at may kakilala kang anghel na nagpakita sa amin. Anghel. Natawa ko sa loob-loob ko. Anghel? Hindi. Ang anghel ay hindi tumitingin ng ganon. Ang anghel ay hindi nagsisinungaling tungkol sa isang panaginip. Habang panay ang lambingan nilang dalawa, ay kapag nasisilayan ko ang mga mayuming ngiti ni Shari, ay lalo kong nararamdaman ang bigat ng takot ko. Hindi ako pwedeng magtanong kabanong, kung panaginip nga yun, magmumukha akong baliw. Kung hindi panaginip at totoo ang hinala ko na alam niya ang nangyari, mas lalo kong malalagay sa panganib. Kaming 3. Halos pabulong kong kinakausap ang aking sarili kabanong habang tinitingnan ko si Shari. Hindi ko sasabihin. Hindi ko siya kukumprontahin. Kailangan ko lang siyang bantayan. Yun ang tumatakbo sa isip ko kabanong. Nasa home court na kami ni Shari. Dito, ang kanyang logic ay hindi na lamang pagiging bright. Ito na ang survival. At kailangan kong malaman kabanong kung bakit wala siyang bakas ng takot at bakit niya kailangang burahin ang nangyari kagabi. Ang bahay nila Shari ang susunod naming hintuan pagkatapos dito. Pero para sa akin, hindi yun pahinga. Ito na ang simula ng tunay na laro. Marami na ang dumalong bisita kabanong. Ang iba abala sa pagkain, ngunit ang iba abala sa kakatitig sa amin na parabang kami ang pinakamasarap na putahe na nakahain sa lamesa. Kasalukuyan din kaming kumakain, ngunit nagmamatsyag ako. Mga panauhin, tuloy kayo, huwag kayo mahiya. Maraming pagkain ang pwede natin pagsaluhan dito. Nagpasalamat naman ang ibang bisita, habang ang iba ay tahimik lang na nakamasid. Habang pinagmamasdan ko ang mga bisita, may napansin akong isang bagay. Ang mga bisitang nakatingin sa amin ay halos nakaitim. Ang nakapagtataka pa ay parang kakilala na sila ni Shari. Nang mapalingon ako kay Kuya John, ay seryoso rin siyang nakatitig kay Shari na parang kakilala na ng mga nakaitim. Magsasalita pa sana ako ngunit sumenya si Kuya John na huwag maingay. Napatingin na lang ako ulit sa gawin nila Shari na seryosong nakikipag-usap sa mga nakaitim. Matapos kumain kabanong, ay nagpasya kaming maupo ni Kuya John sa parang parke. Kunwari ay kasama kaming nag-uusap para hindi mahalata ng mga tao sa loob ng bahay na pinagdududahan namin sila. Alam naming nakatingin sila sa amin ngunit patay mali siya kami. Napatingin pa kami kay Shari nang makalapit ito sa amin. Shari, may maganda bang pasyalan dito?
Sinabi ni Shari ang lugar na magandang pasyalan. Inaya pa namin siya, ngunit ang saad niya'y kami na lang at nananawan na rin naman siya sa lugar nila. Halos lahat daw sa lugar na to, nagalaan na niya. Tinawag pa niya si Allen at sinabing sumama. Ayaw pa sana ng walang iya nang hilahin ko siya sa tenga. Sumama ka na. Pagpahingahin mo naman muna si Shari, bro. Let's go! Bye, Sha! See you later! Hoy, mag-ingat ka dyan sa boys ha. Maganda ka pa naman. Ikaw talaga, Ellie. Sige na, para makabalik kayo ng tanghalian. Kumuhay pa kami sa kanya bago umalis. Habang si Allen ay hila-hila ko sa damit niya habang kunwari inaabot ang kamay kay Shari. Nang makarating kami sa lugar na sinasabi ni Shari, ay tinulak ko si Allen sa inis ko sa kanya. Uy, aray ko naman! Manhid ka ba? Wala ka ba napupuna? Ang alin? Si Shari. May kakaiba sa kanya. Ipapahamak niya tayo. Ellie, kaibigan mo si Shari ha? Ganyan ka mag-isip? Malaki ang tiwala, ha? Mas una ko siyang pinagkatiwalaan kumpara sa pinagkatiwalaan mo siya, Allen. Ngunit hindi ako maaaring magkamali sa nakita ko. Duda ko kilala niya ang mga tao rito. Wow, Ellie! Pinagdududahan mo ang kaibigan mo? Siguro, nagsiselos ka lang dahil na kay Shari na yung atensyon ko. Huh? Gago! Sanay na ako na wala ang atensyon mo sa akin kapag may nakikilala kang bago. Sanay na ako na lalapitan mo lang ako kapag nasaktan ka, Allen. But, damn, Allen, this time worried ako sa mga buhay natin. Ewan ko sa inyo, labo nyo. Bahala na nga kayo. Hindi ko to sasabihin kay Shari for the sake of our friendship, Ellie. Sige na, enjoy. Umalis siya, Kabanong. Tila ba na inuokupahan na ni Shari ang utak ni Allen. Lumapit si Kuya John sa akin at inalo ako. Sinabi niyang hayaan na lang muna si Allen. Nasa ganun kaming tagpo, Kabanong, na may lumapit sa amin. Isang matandang lalaki na wari namin mga nasa 70 years old na. Aran-arante ka, Berme! Nagkatinginan pa kami ni Kuya John, Kabanong, sa sinabi niya. Napatras kami bahagya dahil baka dinadasalan na niya kami ng itim na mahika. Huwag kayong matakot. Hindi ako masamang tao. Anong ginagawa niyo dito sa banwan ng mga taong hamog? Ano ho? Taong hamog! Sino po kayo? At ano po yung sinasabi niyo kanina? Ako si Austin. At ang sinabi ko kanina ay isa yung salita na ang ibig sabihin, takpan ng lugar na ito. Isang mahika na di tayo makikita o maririnig ng mga taong hamog. Ano ba yung mga taong hamog? Hindi ko gets eh. Mga aswang. Napatakip ako ng bibig, Kabanong. Hindi nga po ako nagkamali sa aking nalaman. Kaya pala may kakaiba sa lugar na yun. Sumama kayo sa akin. Magtiwala kayo. Isang kubo, Kabanong, ang aming nakita. Hindi kalakihan ngunit masasabi kong napakaganda. Gawa ito sa kawayan at nipa. Pinatuloy kami ni Mang Austin dahil mas ligtas sa loob. Nang makapasok kami, ay namangha kami sa katiwasayan ng loob ng kubo. Maupo kayo. Mainam na manatili kayo rito at huwag nang bumalik sa bahay na yon. Ngunit, may kasamahan pa kaming naiwan doon, Mang Austin. Si Allen po ang matalik kong kaibigan at si Shari. Shari? Sharita Escobar? Opo, siya nga po. Mukhang nasa panganib ngayong Allen na kaibigan niyo. Si Shari ay anak ni Topi. Topi Escobar, ang pinuno ng mga taong hamog. Po? Pero, ang sabi ni Shari, taga-bukid pa siya. Ngunit ito na nga ang bukid. Ang bayan ay kung saan matatagpuan ang lumang munisipyo. Ay, Diyos ko, Allen. Ang Austin, sigurado ka ba talaga? Hindi kami makapaniwala eh. Si Shari, ang kaibigan namin, ang aswang na sinasabi nyo? Ang tagal na naming magkasama ni Shari. Nakikita kami halos araw-araw sa Maynila dahil magkapit-bahay kami. Kumakain kami ng sabay sa trabaho dahil ako lang ang malapit sa kanya. Wala kaming nakitang kahit anong kakaiba sa kanya maliban sa pagiging
Tahimik niya nung gabing sinalakay kami sa madilim na daan na sinasabi niyang panaginip lang. Sabay pa natin kumain kanina ng lechon eh. Hindi kaya... Nanlaki at parang masusukang saad ni Kuya John. Ako naman ay kinakabahan na rin sa isipin kabanong na baka tao ang lechon na kinain namin kanina. Ang pinakamasarap na pagkain ng aswang ay ang pagdududa. Yan ang nagpapababa ng inyong depensa. Ang lechon, yan ay para sa inyo. Iba ang kinakain niya. Napatingin si Mang Austin sa bintana na amin namang sinundan. Tanghaling tapat kabanong pero may hamog na nagpapakita sa labas. Nararamdaman ko ang amoy. Hindi lang yan simpleng amog. Ang amog na kinainan ay may lason sa mga kaluluwang walang proteksyon. Kaya ko kayo nilapitan dahil alam kong kailangan nyo ang tulong, hindi ba? May naramdaman kayong lamig kahit mainit ang panahon. May biglang pagkaantok. Ang agaan namin, parang nanlalambot ang tiyan ko pagkatapos namin kumain ng kare-kare na dala niya. Akala ko dahil lang sa pagod eh. Huwag mong sisihin ang kare-kare, Kuya John. Ang tanong, Mang Austin, paano? Bakit? At ang pinakamahalaga, si Allen. Gustong-gusto siya ni Allen. Si Shari. At pakiramdam ko, gustong-gusto rin ni Shari si Allen. Kinuha ang isang piraso ng kahoy na may ukit na kakaibang letra. Ang aswang ay nagpapakasal minsan. Hindi para magmahal, kundi para sa pagpapalaki ng angkan at para sa pagkuha ng lakas. Si Allen, nararamdaman ko sa kanya ang sigla, ang busilak na pag-ibig. Yan ang perpektong inihaw para sa isang aswang. Ang pag-ibig ay enerhiya at yan ang gusto niyang kainin. Gagamitin nila si Allen para dumami ang lahi nila at kahinaan ni Allen ang magmahal. Kailangan natin bumalik. Dapat natin siyang bigyan ng babala. Baka ngayon kasama niya si Shari. Wag, kung ngayon kayo pupunta, malalaman niya na alam niyo na. Maghihinala siya. Magpapalit siya ng anyo at hindi niyo na siya mahahanap. Mang Austin, tulungan niyo kami. May anting-anting ba na makakatulong? Isang bagay na pwedeng proteksyon ni Allen kahit hindi siya naniniwala. At proteksyon na hindi kami mahahalata na alam na namin. Wala nang oras para gumawa ng bago. Pero may natitira ko. Hindi ito anting-anting na panlaban. Ito'y pangontra sa pagkain. Ibinaba niya ang tingin sa mesa at kinuha ang isang maliit na sisidlan na yari sa pinatuyong kalabasa at may laman itong kulay abo at pinong pulbos. Ito, tanggapin niyo. Ito ay abo ng 7 taong gulang na punong santol na kinuha sa ilalim ng buwan ng hating gabi. Ihalo niyo ito sa anumang inumin na ibibigay niyo kay Allen. Ngunit may kondisyon. Dapat hindi makita ni Shari. Kung pumasok na sa sistema niya ang pulbong ito, makikita niya ang tunay na anyo ni Shari at masisira ang sumpa sa kanyang tiyan. Kinuha ni Kuya John ang sisidlan kabanong. Napatingin pa ako sa kamay niyang nanginginig. Hindi ko alam kung dahil sa lamig o dahil sa takot. Kung maging totoo nga to, paano namin haharapin ang kaibigan namin? Hindi niyo siya haharapin. Tatakas kayo. Kung makikita ni Allen ang anyo niya, tatakas kayo dahil sa sandaling malaman ni Shari na may alam kayo. Magiging susunod na kayong hapunan. Tumango ako kabanong at tinanggap ang isang mapanganib na desisyon. Para sa kaibigan ko ay gagawin ko ang lahat mailigtas lang siya. Sabay kaming 3 pumarito kaya dapat ay sabay rin kaming aalis. Sige, Mang Austin. Salamat. Gagawin namin ito. Huwag kayo mag-alala. Papatnubayan kayo ng aking mahika. Susunod ako sa inyo para iligtas kayo. Basta mga bata, pagpapanggapang mabisang gawin nyo para hindi kayo mahalatang alam na ninyo. Napatango kami kabanong at umalis na. Habang naglalakad kami, nag-iisip kami ng masasayang bagay ni Kuya John para mapawi ang aming takot at pangamba. Mabilis kami na naglakad kabanong. Si Kuya John ay may hawak na maliit na sisidlan. Ang aming mga mata ay nagbabantay sa paligid.
Ngunit ang aming mga puso ay puno ng takot matapos malaman ang katotohanan tungkol kay Shari. Ang lamig ng hangin, Ellie. Hindi lang sa hamog. Parang inihila ang init ng katawan natin. Huminto ako bahagya at sinubukang patatagin ang aking boses. Hindi tayo pwedeng bumigay sa takot, Kuya Jan. Yun ang gusto ng mga yun. Kailangan natin maging malinaw ang isip natin para makagawa ng plano. Plano? Ang plano ko ngayon ay tumakbo pa Maynila at maging movie star. Wala akong alam sa pangontrang aswang eh. Kailangan ko ng distraction. Kung distraction ang gusto mo, may ibibigay ako. Kasi kung meron mang kabaliwan na makakapawi sa takot ngayon, yun ay ang pag-amin ko. Anong pag-amin? Hindi mo naman siguro sasabihin na nagka-crush ka kay Allen, no? Kasi mag-aaway talaga tayo. Ha? Bakit naman tayo mag-aaway? Umamin ka. Bakla ka ba, Kuya Jan? Crush mo si Allen? Baliw. Hindi ganun ang point ko. Basta. Bakit? Crush mo ba si Allen? Hindi. Ikaw. Natahimik si Kuya Jan Cabanong. Napakurap siya habang tinititigan ako. Parang naistatwa siya sa narinig. Nung 17 pa lang ako, Kuya Jan. Crush na kita. At alam ni Allen yun. Bigla siyang tumawa ng malakas Cabanong, ngunit agad siyang napahawak sa bibig para hindi marinig. Ala, seryoso? 17? Ellie, magkaedad lang kami ng kuya mo ah. Siyempre, young heart pa ako nun, no? Kailan yun? I mean, kailan mo unang na-feel? Nung palagi akong nasa inyo? Hindi. Pista yun eh. Seryoso ba talaga? 17? Ano yun? Nung pista ng 1995? Yung nakasuot ako ng color blocking na damit na parang si Michael Jordan? Oo. Yung parati kang sumasayaw sa gitna ng plaza kahit hindi pop ang tugtog. Ang daldal mo. Akala ko ang gwapo mo dahil ikaw lang ang walang kibu sa grupo. Pero nalaman ko, ikaw pala ang pinakamatindi magbiro. Tinapik niya ang dibdib niya Cabanong na parang nasaktan pero natutuwa. Ako naman napapailing. Grabe ka. Wala akong kibo. Pero teka, bakit mo ako nagustuhan? Palagi kitang kinakantsawan dahil sa pagiging boyish mo ah. Kasi ang totoo mo, Kuya Jan, ay mabait. Sa kabila ng mga kalokohan mo, ikaw ang unang lumalapit kapag may malungkot. Kaya nung 17 ako, inisip ko, sana may mag-asikaso sa akin na kasinggaan ng buhay ni Kuya Jan. Kaya lang, hindi ako umamin dahil natatakot akong baka maging awkward at masira kayo ni Kuya at di mo na ako pansinin kasi nga bata pa ako noon. Mukhang effective naman Cabanong ang pag-amin ko nang wala sa oras. Huminga ng malalim si Kuya John. Nawala na ang takot sa kanyang muka. Pinalitan ito ng pagkamangha. Walang niya ka, Ellie. Alam mo ba kung gaano karaming panaginip ang nasayang dahil hindi mo sinabi yan? Sana pala, ako na lang ang kasama mo sa dibu mo. Kaya nga ngayon ako umamin, Kuya Jan. Kasi sa gitna ng lahat ng takot, kailangan nating tandaan na may mas matinding kabaliwan pa tayo sa buhay na worth ipaglaban. Kung mamamatay tayo ngayon, at least, aaminin ko, ikaw ang crush ko nung 17 ako. Napangiti si Kuya John Cabanong at tinawakan ng aking kamay na may kasamang paghagod sa aking mga palad. Naramdaman ko naman na parang may kuryenteng dumaloy sa aking katawan. O sige, sa ngayon, mas natatakot ako na nagkakrush sa akin si misteryosong boyish kaysa sa isang aswang. Pero alam mo Ellie, sa pag-amin mo, nabawasan ng takot ko. Parang nabuhay ulit ako. Binitiwan ni Kuya John ang kamay ko at tumarap sa akin ng may determinasyon. Tama, kailangan nating iligtas si Allen. At pagkatapos nun, Ellie, siguro pwede tayong mag-date kahit matanda na ako. Kaya mong harapin si Kuya Emil? Ang tanong, kaya mo pa rin ba akong mahalin kahit matanda na ako? 28 ka pa lang. Bata pa yun. Pagbalik natin sa Maynila, liligawan ka agad kita. Pagbabayaran mo yung nasayang kong mga panaginip ko na mahalikan ng mga labi mo. Napangiti lang ako Cabanong.
Masaya akong malaman na ang taong gusto ko ay gusto rin pala ako. Magkahawak kaming naglakad pabalik na parabang wala ng bukas. Panay ang tawanan namin nang makita namin ang papalapit na si Allen at Shari. Ayan na sila. O sige Ellie, ang performance mo Oscar worthy Ikaw ang magpatawa, Kuya Jan. Ikaw ang magiging cover. Bulungan naming hindi nawawala ang ngiti sa aming labi. Panay ang harutan naming dalawa habang papalapit si Allen at Shari. Oh, ayan na pala ang mga lovebirds Mukhang kayo nga ang lovebirds eh. Kanina pa namin kayo hinahanap. Akala ko umuwi na kayong dalawa eh. Paano naman kami uuwi? Nag-usap lang kami, Allen. Ang daming kwento ni Ellie. Hindi ba, Ellie? Anong meron? Mukhang ang lalaki ng ngiti nyo. Anong pinag-usapan nyo? Nagkatinginan kami ni Kuya Jan Cabanong. Ito na ang pagkakataon namin para magpanggap. Napahalakak ako na parang kinikilig. Hindi pa ito nakita ni Kuya Jan sa akin na ugali ko. Kaya para rin siyang matatawa. Ay naku, Shari. Hindi mo alam. Si Jan kasi, ang babaw ng luha. Huwag mo naman akong ipapaya. Pero oo, ang ganda pala ng flashback namin ni Ellie. Ang tagal na naming magkaibigan pero ngayon ko lang nalaman. Huy, Gagi. Sikreto lang natin yun. Nakakahiya. Nakakayang Alin. Basta, tara na nga, Shari. Hinila ko si Shari na ikinagulat naman niya. Alam mo Cabanong ang paraan ng paghila ko ay yung gusto ko siyang ihambalo sa lupa. Para di niya mahalata at agad akong pumulupot sa braso niya at bumulong. Umami na siya. Nakrush niya ako. Talaga? Huy, marami kang kukwento sa akin. Inahapunan Cabanong ay tahimik kaming nakaupo sa malawak na hardin nila Shari. Habang sa kabilang panig naman ng hardin ay ang mga taong kumakain. Gutom ako pero tiniis ko. Sa takot na baka tao ang kinakain namin. Napakalamig ng hangin at ang katahimikan lang ang namayani sa paligid. Dahil sa nakabibinging katahimikan ay ako ang bumasag nito. Natatakot man ay pinilit kong maging kampante. Grabe, parang kailan lang Tingnan mo naman tayo ngayon, dito sa hardin ng kababayan ni Shari. Ilang taon na rin Oo nga, sino mag-aakala? Ang ingay nating apat nung nanonood tayo ng movie sa bahay nyo. At ikaw Shari, ikaw ang pinaka hindi naman ma-research dati. Sobrang tahimik mo at laging naka-poker face. Hay nako Allen, siguro nga. Pero alam nyo, si Ellie talaga ang dahilan kung bakit ako na-involve. Kung matatawag man natin yon. Oh, bakit ako sinisisi mo, ha? Why me? Ikaw nga ang naging dahilan ba't ako nag-evolve into matapang umamin? Oh, ba't ako na ngayon ang sinisisi mo? Tumingin ako ng diretso kay Shari Cabanong. Mga tingin na punong-puno ng pagmamahal at katapatan. Parang napapitlag pa siya sa paraan ng pagkakatitig ko sa kanya. Hindi pagsisisi yun, Shari. Baliktanaw lang. Naalala ko, first day mo sa work, parehas tayong baguhan. Nakaupo ako nun sa dulo ng kantin, nag-iisa. Ikaw rin nag-iisa. Nagkakapaan tayo kung sino ang mauunang kakausap. Pero ikaw ang unang lumapit sa akin eh. Akala ko nga kakanta ka nun sa tinis ng boses mo. Sabi mo pa nga sa akin, "Hi, may nakupo ba rito? Pwede ba ako makiupo?" Yun ang sabi mo. Simple lang, pero yun ang simula ng lahat. Hindi mo ko inayaang mag-isa. Sa sobrang daldal mo, napilitan ako magsalita. Hoy, nakakahiya! Ang ganda ng love story niyong dalawa. Hindi na iba yung kwento ng friendship niyo sa kwento ng magjowa. Ano ka ba dyan? Best friends kami. Nagpatuloy ako sa pagkwento Cabanong na hindi inaalis ang tingin kay Shari. Pero totoo yun, naging komportable ako sa'yo agad-agad. Parang may click. Pero huwag mo kakalimutan Ellie ako talagang best friend mo. Pero masaya na rin ako na ipinakilala mo sa akin si Shari. Kahit ayaw mo sa kanya noon. Masyado kasing tahimik eh. Maliban sa'yo, Allen, na guy best friend ko, si Shari naman ang girl best friend ko. Dahil si Shari ang may alam ng lahat.
Walang sikreto sa kanya na hindi ko sasabihin. Kahit anong issue, kahit anong problema, si Shari ang pinakaunang tao na tinatakbuhan ko. Kasi alam ko na kahit anong mangyari, mananatiling buo at matibay ang tiwala ko sa kanya. Ellie, Totoo yon, Shari. Ang laki-laki ng tiwala ko sa'yo. Para ka na ring kapatid. Walang hindi kayang gawin, walang hindi kayang itago, walang hindi kayang ayusin. Salamat sa araw na yon sa Manila, sa dulo ng kantin natin sa work. Salamat at hinayaan mo kung lapitan ka. Cheers sa friendship! Cheers! at salamat din sa inyo, sa Manila, Sardin, at sa lahat ng taon na darating pa. Nagtawanan kami kabanong at nagyakapan. Pinaramdam ko kay Shari na totoo ang aking pagmamahal bilang kaibigan sa pagbabalak niyang gawang kami ng masama. Mahaba-haba rin ang aming usapan nang magpasya si Shari na magtungo sa kusina para makiusap daw kay Mang Topi na bilisan ang pag-aayos ng sasakyan para makauwi na kami sa kanila. Napatango naman ako kabanong. Nagkukunwaring hindi ko alam na ama niya si Mang Topi. Walang kaalam-alam si Shari na sinundan ko siya sa kusina at narinig ko silang nag-uusap ni Mang Topi. Pa, hindi niyo naman siguro sila palalayasin, di ba? Sabi ko na sana hindi na lang sila pumunta rito. Wala silang kaalam-alam. At bakit ko naman sila palalayasin, anak? Nandito sila para magbakasyon, hindi ba? Relax. Pero pa, alam nating hindi yan ang ibig niyong sabihin. Nakita niyo sila, di ba? Sila Ellie, John at Allen. Mga kaibigan ko sila. Pakiusap, hayaan niyo na lang silang makaalis bukas ng umaga. Babalik na sila sa Maynila. Anong sabi mo? Hayaan? Nagpapatawa ka ba, Shari? Matagal ko nang hinahanap ang pagkakataong ito. Nandito sila sa teritoryo natin, sa mismong bahay natin. At gusto mong pakawalan ko sila? Dahil wala silang kasalanan pa. Sila ang pinakamalapit na tao sa buhay ko. Hindi ko kaya. Hindi ko pwedeng makita na sasaktan niyo sila. Sa paraan ng pag-usog ng upuan kabanong napatayo si Mang Topi. Sinabayan pa nito ng paghampas sa lamesa na muntikan ko ng ikinagulat. Huwag mo akong pinagagalitan, Shari. Hindi ba't alam mo na ang batas natin? Kailangan natin ng lakas para manatiling buhay at makapangyarihan ng lahi natin. At anong mas magandang handa kesa sa mga alagad ng Maynila na ikaw mismong nagdala sa ating pugad? Ganyan na ba talaga, pa? Wala na ba kayong ibang alam kundi ang batas na yan? Pwede naman tayong mamuhay ng tahimik, ah. Ang tahimik na buhay ay para sa mga mahihina. Hindi tayo mahihina. Ako ang pinuno at ang desisyon ko ay hindi magbabago. Mananatili sila rito at huwag na huwag mong susubukan na tulungan silang tumakas. Dahil kung gagawin mo yon, hindi lang sila ang makakalaban ko. Pati ikaw, anak. Makakalaban ka. Naintindihan mo ba? Opo, pa. Mabuti kung ganon. Ngayon, ituloy mo ang pagpapanggap na di tayo makakilala. At huwag na huwag kang magpapakita ng kahit anong senyales ng pagdududa sa harap ng mga kaibigan mo. Maging mabuting mapagpanggap ka. Agad akong umalis nang maramdaman kong palabas na si Mang Topi at dali-dali akong lumabas at lumapit sa dalawa kong kaibigan. Pagbalik ko, nagtataka ako kung bakit parang nananamlay si Allen. Napainom na pala siya ni Kuya Jan nung pangontra. Kinagabihan ay hindi ako makatulog. Mamayang hating gabi na sasapit ang tunay na pista. Wala si Shari sa tabi ko at may narinig akong parang mga nagsasayawan at nagluluto base rin sa ingay ng kawali. Dahan-dahan akong tumayo at sumilip sa bintana. Nagulat ako kabanong nang makita ang malaking kawali na kasya ang isang buong baka. Napapitlag pa ako nang may marinig akong tumawag sa pangalan ko sa may pinto. Boses ni Allen, kaya dali-dali akong lumapit para buksan. Bumungad sa akin ang mga nag-aalala nilang mukha. Bilisan mo, aalis tayo. Mga aswang ang tao dito. Bilisan nyo, mag-aating gabi na oh. Paano mo nalaman? Saka mo na itanong yan, tara na. Dali-dali kaming dumaan sa likod ng bahay kung saan nakatapat sa timog. Makikita ang madilim na kagubatan. Habang tumatakas kami, ay nakita namin si Shari na nakatayo sa may pinto. Shari? Sumunod kayo sa akin, dali.
Nagkatinginan pa kaming tatlo sa sumunod kay Shari. Hindi ko alam kung ano yung pinasukan namin ngunit ayon kay Shari ay lagusan ito papunta sa gubat. Binaybay namin ang amoy karning lagusan, Kabanong. Napakabaho talaga na parang hahalukayin ng sikmura mo. Kung natitiis namin, si Allen hindi. Nagsuka siya ng nagsuka na lumika ng ingay sa lagusan. Agad namang siyang nilingon ni Shari. Allen, tiisin mo. Huwag kang gagawa ng ingay. Sapagkat ang ingay ay parang kampana kay Papa. Talian natin para makalabas na tayo dito. Tinaluntun namin, Kabanong, ang mabahong lagusan na yon. Nang marating namin ang dulo ay dahan-dahang binuksan ni Shari ang takip ng lagusan. Sinuri kung may mga aswang sa paligid. Nang masigurong walang kahit na anong senyales na may aswang sa paligid, ay dali-dali siyang umakyat. Nang makakyat na kami, ay marahan niyang isinara ang pinto ng lagusan at pinaupo kami. Bakit mo kami tinutulungan? Bilis na, umalis na kayo. Wala na akong masyadong oras para protektahan kayo. Shari, sigurado ka ba rito? Ang iyong ama. Shari. Huwag mo nang alalahanin yan. Alam kong mali ang ginagawa niya. Hindi ko kayang panoorin na saktan niya ang mga inosenteng tao, lalo na kayo mga kaibigan ko. Nang marinig ko ang sinabi mo, Ellie, napagtanto kong mali ako. Salamat, Shari. Pero paano tayo makakalabas? Sige na, umalis na kayo. Bago pa tayo mahuli ni Papa, ituturo ko sa inyo ang daan palabas. Kabanong, lakad at takbo ang ginawa namin. May madadapa, gugulong at masusugatan dahil sa sobrang sukal ng daan. Halos sumuyuko na kami. Isang ilog ang aming nakita. Payapa ang agos nito. Kailangan niyo makatawid dyan, Allen. John, alalayan niyo si Ellie. Dalian niyo. Lumusong kami sa hanggang dibdib na tubig ng ilog at halos mapasigaw ako dahil sa lamig ng tubig. Dahan-dahan namin kinapa kung saan ang malalim at mababaw. At sa awa ng Diyos ay narating namin ang pampang. Nanginginig kami sa lamig at pagod na pagod kaming tatlo habang umaahon sa kabilang pampang. Paglingon ko kay Shari na nasa kabilang pampang, hindi siya sumama sa pagtawid. Akto na siyang tatakbo, Kabanong, nang tawagin ko siya. Shari, hintay! Sumama ka na sa amin! Napahinto siya, napalingon sa amin. Malayo man ay kitang-kita ko ang lungkot sa kanyang muka. Hindi ako pwedeng sumama, Ellie. Ito ang mundo ko, ang aking ama. Kailangan ko siyang harapin sa sarili kong paraan. Lumapit si Kuya John sa akin at tinawakan ako sa braso at inayang umalis na, ngunit ako, hindi ako nagpatinag at nanatiling nakatingin kay Shari. Ellie, wala na tayong oras. Pero Shari, delikado ka rito. Alam niya na tinulungan mo kami. Makasaktan ka niya. Ang pagtulong ko sa inyo ay ang pagkakamali ko noon. Nung una, pinaliwalaan ko si Ama na masama kayo. Kayo mga taga-syudad. Ngunit nang marinig ko ang mga sinabi mo, Ellie, napagtanto kong hindi lahat ng tao masama. Muntik na kayong mapahamak. Patawarin niyo ako. Lalong-lalo na ikaw, Allen. Si Allen, na naunawaan ang bigat ng desisyon ni Shari, ay tumango ng dahan-dahan. Ngunit ako, Kabanong, parang ang bigat ng loob ko na tanggapin yon. Marami kaming pinagsamahan at magagandang ala-ala sa Maynila. Pinapatawad ka namin, Shari. Salamat sa pagligtas mo sa amin. Pero gusto kong malaman mo, Shari, na yung pinakita ko sa'yo, totoo lahat yon. Alam ko, Allen. At kung ano man ang pinakita ko, totoo rin yon. Marahil hindi tayo para sa buhay na ito. Pero baka sa susunod na buhay natin, tayong magkatuluyan. Salamat, Allen. Mahal kita. Hihintayin kita, Shari, sa susunod nating buhay. John, ingatan mo si Ellie, ha? Hindi nagsalita si Kuya John, ngunit napangiti siya na ikinatango lang din ni Shari. Ngayon, umalis na kayo. May daan sa dulo ng gubat. Doon sa malaking puno ng balete na may kalawangin na lata na nakasabit. Sundan niyo ang daang yon. Saad ni Shari na napatingin pa sa malayo, sa kabilang direksyon. Sa dulo ng daan na yon, makikita niyo ang isang bahay kubo. Bahay yun ni Mang Austin, ang ermitanyong antingero. Nakilala niyo sa Ellie, John. Siya lang ang makakatulong sa inyo.
Siya ang may kapangyarihan na makaharap ang katulad ni Ama. Mang Austin? Oo, natatandaan ko. Shari, mag-iingat ka. Ngumiti si Shari, Kabanong, na kahit malayo ako ay nakikita ko ang isang ngiting puno ng pait. Kayo rin, Ellie. Paalam. Mabilis siyang tumalikod at tumakbo, Kabanong. Naglaho na siya sa dilim ng gubat. Hindi nagtagal, lumakad na kaming tatlo upang hanapin ang punong balete. Hindi pa man kami nakakalayo, siguro mga 10 metro lang, nang marinig namin ang isang napakalakas at nakakabinging sigaw mula sa di kalayuan. Ang sigaw ng isang aswang. Bilis, takbo! Walang lilingon! Mag-focus kayo sa balete! Kabanong, tumakbo kami ng walang humpay. Sinundan ng landas na tinuro ni Shari. Papunta sa punong balete. Ang gubat ay tahimik, ngunit para sa amin, bawat kaluskos ng dahon ay hudyat ng kamatayan. Nararamdaman ko, may sumusunod sa atin, parang hindi lang iisa. Nagliwanag ang mukha ko, Kabanong, na makita ang balete at ang nakasabit na kalawanging lata. Tingnan nyo! Nandun na! Bilisan pa natin! Tumakbo kami patungo sa dulo ng daan, kung saan nakatayo ang isang kakaibang bahay kubo. Hindi ito ordinaryo. May matitibay na bakod na kawayan at maraming anting-anting na medalyon ang nakasabit sa bawat sulok. Sa wari ko'y proteksyon laban sa masasamang espiritu yon. Hindi ganito ang itsura noon nang dalhin kami ni Mang Austin nung araw na nalaman naming aswang si Shari. Nang makarating kami sa pinto, ay nagmamadali kaming kumatok. Tulong! Buksan nyo, Mang Austin! May umahabol sa amin, dali! Hindi nagtagal, bumukas ang pinto at bumungad sa amin ang mukha ni Mang Austin na may malaking pagbabago. Siya ay may mahaba at maputing buhok, matitigas na kalamnan at may suot na maraming agimat, at mutya na nakasabit sa leeg. Ang kanyang mga mata ay matatalas at alerto. Nagkita tayong mali. Pumasok kayo, mabilis. Nakita ko na kayong mula pa sa malayo. Agad naman kaming pumasok na tatlo. Isinara at nilapat ni Mang Austin ang pintuan at agad na inilagay ang isang bakal na trangka. Kumuha siya ng isang banga na may lamang likido at ipinahid sa mga bintana. Hindi ko alam kung paano nakalabas kayo sa kanilang teritoryo o kung paano nyo natunto ng bahagi nitong gubat. Ito'y lihim. Nakaraan ay sa hilaga ko kayo idinaan at hindi rito sa timog. Ngunit ganun pa man ay mainam na ligtas kayo. Ngunit may mga masasamang nilalang na naghahanap sa inyo. Ihanda niyo ang sarili ninyo. Salamat po, Mang Austin. Kami po ay tinulungan ni Shari. Alam ko, nakita ko ang mga nangyayari. Kasunod ako sa inyo. Tulad ng sinabi ko. Ngunit bigla na lang kayong nawala sa bahay na yon. Nag-alala ko. Ngunit magkaganon pa man, may utang na loob kayo sa bata na yon. Ngunit ngayon, mas malaki ang problema natin. Biglang may tumunog na malakas at garalgal na tambol mula sa di kalayuan na aming ikinagulat, Kabanong. Sumunod ng mga sigaw at huni ng mga taong tila nagmamarcha. Ano yun? Hindi. Sila ang kalimang topi. Ang mga duwag at makasariling ermitanyo na nagtaksil sa kanilang mga tungkulin sa kalikasan. Isinumpa at naging aswang. Alam nila na pumunta kayo rito dahil sa ginawa kong babala kanina. Gusto nila akong pabagsakin at ginagamit nila kaya. Kabanong, nagulat kami sa nalaman namin na ang angka ni Shari ay mga ermitanyong nagtaksil sa kanilang mga tungkulin at ng ibang landas. Kinuha ni Mang Austin ng isang tabak na nakasabit sa dingding at kumuha ng isang pulang bato na hawak-hawak niya. Hindi sila makakapasok, pero susubukan nila akong lusubin. Ngunit bago pa man mag-umpisa ang labanan, isang malaking aninong lumitaw sa likod ng grupo ng angka ni Mang Topi, Kabanong. Ang aswang na ama ni Shari, na dating isang antingero, ay lumapag sa lupa. Ang anyo niya ay kahila-hilakbot. May mahabang dila at matatalim na kuko. At sa kanyang kamay ay may hawak na bihag. Walang iba kundi si Shari. Nang lalaki ang mga mata ko, nang makita ko si Shari, na naging dahilan para sumigaw ako.
Napasigaw ang aswang kabanong na nagdulot ng pagyanig sa kubo. Napayakap ako kay Allen sa sobrang takot habang naiiyak na nakatingin kay Shari. Austin! Ilabas mo ang mga bisita mo! Tingnan mo ang gagawin ko sa anak ko na ito na nagtaksir sa sarili niyang mga kaduga! Umiyak si Shari kabanong, ngunit umiling siya. Nagbibigay senyas sa amin na huwag kaming lalabas. Ang angka ni Mang Topi ay ngumiti. Nasisiyan sa takot at tensyon na kanilang nililikha. Nakita ko naman si Mang Austin na galit ngunit hindi nagpatinag. Mas mahalaga pa ba sa iyo ang iyong pagiging mataas kumpara sa anak mo? Hala, Topi! Bakit hindi mo tularan ng iyong anak na ginawa kung ano ang tama? Nananalaytay sa kanya ang dugo ng isang taksil na antingero at isinumpang maging aswang. Ngunit tinahak niya ang landas ng mabuting tao. Ang bisita mo lang ang kailangan ko. Palabasin mo sila. Sila ang magiging dahilan para masira ang aming angkan na aking iniingatan. Nagpunta sila rito sa atin para lamang sirain ang ating lihim. Masasama sila. Ang totoo niya Ama, tayo ang masasama, tayo ang halimaw. Makasalanan sa mata ng tao, kalikasan at ng Diyos. Tayo ang masama. Ama, mabuti pa ang mga taong yan. Pinaramdam nila sa akin na hindi ako iba sa kanila. Na hindi ako halimaw. Manahimik ka, Taksil! Itinapon ni Mang Topi si Shari at tumama siya sa puno ng balete. Napasigaw kami at aktong lalabas nang sumigaw si Shari. Huwag kayong lalabas. Huwag niyong sayangin ang aking sakripisyo at pagtataksil sa aking ama. Magawa ko lang ang tama. Kaya dyan lang kayo. Sa sinabi niya kabanong ay naiyak na lamang ako at napayakap kay Allen na umiiyak rin. Nasa ganun kaming tagpo nang sabihin ni Mang Austin na manatili kami sa loob at haharapin niya ang mga aswang. Ligtas kami sa loob dahil nababalutan ng mahika ang kanyang kubo. Lumabas si Mang Austin at hinarap si Mang Topi. Tanga ni Mang Austin ang kanyang tabak habang nakatingin sa labas, kung nasaan ang angka ni Mang Topi. Ako naman, nakatingin sa nakaupo ng si Shari na may puno ng balete at nag-aalala ako sa kalagayan niya at gusto ko siyang tulungan kabanong. Kailangan nating iligtas si Shari. Hinarang ni Mang Austin ang kanyang tabak. Wag! Hindi mo makakaya kapangyarihan ng kanyang ama. Kung lalabas kayo, wala lang pag-asa. Eli, wag na matigas ang ulo mo. Narinig mo naman ang sinabi ni Shari. Tama si Jan. Masasayang lang ang ginawa ni Shari. Pahalagan mo naman yun. Nauunawaan ko nararamdaman mo. Pero sana unawaan mo rin ang nararamdaman ni Shari pag napahamak tayo. Habang buhay siya magsisisi. Gets mo? Napatango ako kabanong at nagdesisyong manalangin. Itinas ko ang gabing yon sa Panginoon na sana'y gabayan niya kami at iligtas. Alam ko na di siya natutulog at alam ko na nakikita niya ang aming pigati. Lord, alam ko na hindi kami perpektong kabataan. Marami po kaming pagkakamali. Pero Ama, iligtas mo po kami. Amen. Isang matandang lalaki mula sa angka ni Mang Topi ang humakbang pasulong. Siya ay may suot na itim na bandana at maraming tato ng orasyon sa braso. At siya'y nagwika kabanong ng isang salita kay Mang Austin. Aniya, kung aking matatandaan, ay Austin, ang dating alagad ni Mang Topi. Akala mo ba'y mapoprotektahan mo mga kalaban ng mga nilalang na sumusuporta sa atin? Yan ba ang sukli mo sa agimat na ibinigay sa iyo ng aming angkan? Nagkatinginan kami kabanong at wala kaming maintindihan sa nangyayari. Nakita kong napakanot ng noo si Mang Austin. Lumabas siya sa kubo. Iniwan niya kaming tatlo sa loob na nagnginginig. Hindi namin alam kung dahil ba sa lamig o takot. Ako si Austin, ang tagapagbantay na kalikasan. Hindi ako naging alagad ni Topi, kundi siya ang aking kapatid na nagtaksil sa ating sumpang tungkulin. Mas lalong nalaki ang aming mga mata kabanong sa nalaman na katotohanan maging si Shari. Kaya pala may pagkakahawig silang dalawa. Itinatwa ko ang inyong angkan dahil nakikipagsabwatan kayo sa kasamaan. Ang agimat ko ay hindi ko utang na loob, kundi man ako sa mga ninulong nilisan ninyo. Walang silbi ang usapan, Austin. Ibigay mo ang mga kabataan at baka mabuhay ka pa. Kung hindi,
Pamamatay kayo at ang taksil na anak ko! Nang akmang susugod na ang angka ni Mang Topi Kabanong, bigla kaming may narinig na tambuli mula sa kabilang bahagi ng gubat. Sumunod ng mga huni ng kwago at ang mga orasyon na binibigkas ng sabay-sabay. Tila sumasabay sa hangin. Huli na kayo! Hindi ako nag-iisa! Muli sa kadiliman, lumabas ang isa pang grupo ng mga matatanda at lalaki. Lahat ay may suot na puting damit at may bitbit na mga krus, kalis at iba't ibang uri ng anting-anting. Sila ang mga tapat na antingero at tagapagtanggol ng katarungan. Itinaas ni Mang Osi ng kanyang anting-anting Kabanong at sumigaw. Mga taksil sa dugo at sumpa! Hindi namin papayagan ang inyong paghari! Nagiba ang ihip ng hangin Kabanong, na puno ng tensyon at galit ang paligid. Sa mga oras na yon, para kaming nanood ng laban ng mga anghel at demonyo. Nang makita ng aswang na dumating ang tulong, nagalit ito at nagbago ng anyo. Isang malaking nilalang na may matatalim na kuko at pakpak. Patayin silang lahat! Tumalon na tinarap ni Mang Austin ang aswang na si Mang Topi Kabanong, gamit ang kanyang tabak na pinahira ng lana at orasyon. Ang magkapatid ay nagpalitan ng suntok at sangga. Ang mga bagong dating na antingero ay nagbigkas ng mga orasyon. Nagtatapon ng asin at banga na may lamang bula sa angkan ni Mang Topi. Ang ibang miyembro ng angkan ni Mang Topi ay naglabas din ng sarili nilang agimat at anting-anting para lumaban. Ang aswang ay lumipad at umatake. Pilit ang nilalabanan ng mga antingerong nakaputi. Sa gitna ng labanan, si Shari ay sinubukang tumakas mula sa mga nagbabantay na miyembro ng angkan ni Mang Topi. Ngunit bigo siya. Tingnan nyo! Nag-uumpisa na ang gulo! Kailangan natin tulungan si Shari! Hindi natin kailangan ng agimat para maging matapang. Tara na! Sandali! Ngunit nangako tayo kay Shari, hindi ba? You love Shari, right? Oo! Pues, gamitin mo yung sandata para makuha siya. If you love her, fight for her. Even if the whole world is against you. Tama ka! Tara! Kinuha namin Kabanong ang mga sulo na nakita namin sa loob ng kubo at nagmamadaling lumabas. Handang makipagsapalaran sa digmaan ng mga aswang at antingero. Ginawa namin ito para kay Shari, para sa aming pagkakaibigan. Yun naman ang mahalaga Kabanong, ang magsisi, humingi ng tawad at magpatawad, at magbigay ng chance sa mga taong gustong magbago at ayusin ang buhay nila. Habang nagbabanggaan ang kapangyarihan ng mga antingero at ang kasamaan ng angka ni Mang Topi sa paligid, kaming tatlo naman ay lumabas sa kubo. Hawak ang mga sulo at nagsisilbing aming tanging liwanag at sandata. Nakita namin si Shari na gumagapang. Sinusubukang makawala mula sa maigpit na pagkakatali at sinisikap na makalayo sa naglalaban ng angka ni Mang Topi at ng mga antingero. Shari, nandito kami! Nang marinig ni Shari ang tinig ko, ay hindi agad siya lumingon. Nagbigay ito sa kanya ng panandiliang pag-asa. Tumakbo kami papalapit sa kanya. Hayaan mo kaming putulin ang tali mo! Dahil sa ingay at gulo, ay hindi na kami napansin ng mga aswang. Agad na kinalagan ni Kuya John si Shari. Salamat. Sobrang higpit ng tali ng tatay ko. Ba't kayo lumabas? Mapanganib para sa inyo. Kaibigan ka namin. Sabay-sabay tayong lalabas sa lugar na ito ng buhay. Mamaya na tayo magkumustahan. Kailangan natin makabalik sa kubo. Doon tayo mas ligtas. Ngunit bago pa kami makaalis, napansin ng isang miyembro ng angka ni Mang Topi ang aming paggalaw. At sumigaw na naroon ng mga bihag at kami ay hulihin. Matapos sisigaw ng miyembro ng angka ni Mang Topi ang aming kinaroroonan, 3 miyembro ng aswang ang patungo sa amin. Natakot ako ng sobra dahil alam kong wala kaming laban sa kanila. Nagulat pa ako nang biglang humarang si Kuya John. Tablan man lang saan na kayo ng apoy! Ngunit bago pa man makasugod ang mga kalaban ay biglang may liwanag na lumabas kay Shari. Mabilis na tumayo si Shari at matapang na hinarap ang aswang. Wag! Ako ang bahala! Niyakap ni Shari ang kanyang sarili at biglang kumislap ang isang maliit na kwintas na tila mutya sa kanyang leeg. Isang agimat na ibinigay noon ni Mang Austin bilang proteksyon sa kanya laban sa mga gawaing masama ng kanyang ama. Nagbigkas siya ng isang salita na hindi maintindihan. Ito'y bahagi ng orasyon.
Salita na di namin maunawaan, ngunit ayon kay Shari na ang kahulugan noon ay lumayo ka. Ang mga aswang na angka ni Mang Topi na ang kanya ay natigilan. Ang liwanag mula sa agimat ni Shari ay parang apoy na sumusunog sa kanila. Sumigaw ang mga aswang at nagwika na walang umanong bisa ang kanilang kapangyarihan sa agimat. Saglit pa nahinto ang laban at sumabog ang mga aswang na lumapit sa amin. Ginamit na namin ang pagkakataon na makapasok sa kubo at sa awa ng Diyos Ama, ligtas kami. Mabilis naming ipinasok si Shari papasok sa kubo. Pagkapasok namin ay muling isinara at tinrangkahan ni Kuya John ang pintuan. Ngayon, ligtas na kami sa loob ng proteksyon ng mga anting-anting at orasyon ni Mang Austin. Napangiti ako at maigpit na niyakap si Shari. Salamat sa inyo. Nag-alala ako sa iyo. Masaya ako't ligtas ka. Wala nang sinayang na oras si Allen. Niyakap niya si Shari ng maigpit at ginuwara ng isang masuyong halik sa labi. Habang kami ay nasa likod, sa likod ng pintong ligtas, nakita namin sa mga siwang ang pagtatapos ng labanan sa labas. Nakita naming nagliliwanag ang tabak ni Mang Austin. Tapos na ang inyong kasamaan! Umalis na kayo sa lugar na ito! Agad na ipinalo ni Mang Austin ang kanyang tabak sa hangin na nagdulot ng talim. Nasugatan ng ama ni Shari na kanyang ikinabahala. Kahit masama ang ama niya'y makikita pa rin ang pag-ibig sa puso ni Shari. Nakasilip si Shari sa isa sa mga siwang ng bintana. Ang kanyang ama ay nakita niyang nakasandal sa isang puno. Sugatan at naghihingalo. Ngunit tila matigas pa rin ang mukha nito at matigas pa rin ang loob. Mamamatay na nga't lahat-lahat ay ayaw pa rin sumuko. Ang kanyang anyo ay paiba-iba. Minsan ay anyong tao, minsan naman ay may bite pa ng pangil at kuko. Ama! Hindi kita anak! Wala akong anak na taksil! Ama! Mang Topi! Bakit mo ba pinagpipilitan? Hindi mo ba nakikita? Talo ka na! Hindi ito ang buhay na dapat mong piliin! Hinawakan ko ang balikat ni Shari dahil nararamdaman ko ang bigat ng kanyang pasanin, ngunit patuloy siya sa pagsasalita. Kahit kailan mahal na mahal kita, pero hindi ko makakaya ang mga kasamaan mo. Ako ang anak mo, Ama. Bakit hindi mo nalang itigil ang lahat ng ito? Pwede pa tayo magsimula ulit? Hindi gumalaw si Mang Topi. Ang kanyang mga mata ay puno ng galit at pagkasuklam. Hindi lang sa mga antingero, kundi pati na rin sa kanyang sariling anak. Isang eksena sa tagpong yon na napakasakit, Kabanong. Wala akong anak na duwag. Ang pinili mo ay ang kanilang liwanag. Ang pinili mo ay ang pagiging mahila. Hindi kailangan ng pagpili ng tama, Ama. Ayaw ko na sa kadiliman, sa buhay na walang totoong pagmamahal. Napatawa ng malakas si Mang Topi at daan-daan siyang umalis sa pagkakasandal sa puno. Ang kanyang sugat ay mabilis na gumaling, ngunit ang kanyang pagkatalo ang tanging sakit na hindi maalis. Mas gugustuhin ko pang mamatay kaysa maging alipin ng kapayapaan. Hindi ako magpapatalo sa mga lintik na antingero na yan. Sinubukan niyang lumipad, Kabanong, ngunit ang kanyang pakpak ay nangihina pa. Mas pinili niyang tumakbo, lumakad palayo, paalis sa gubat, sa direksyon na malayo sa lahat. Makikita mo, Shari, babalik ako. At sa susunod, wala na makakapigil sa akin. Nagsimulang tumulo ang luha sa mata ni Shari habang pinapanood niyang lumalakad palayo ang kanyang ama. Tinatalikuran ng pag-asa ng pagbabago. Paalam, Ama. Sana'y balang araw, makita mo ang liwanag. Natapos ang laban, Kabanong, at hinatid kami ni Mang Austin sa labasan. Pauwing Maynila. Nang makita ni Allen si Fernando na kanyang hikaing sasakyan, ay natuwa siya. Pinaayos pala ito ni Shari na di alam ng kanyang ama. Ang kotse ko, nandito! May Fernando! Iningatan namin yan. Ito ang huling proteksyon na kailangan nyo sa lugar na ito. Si Shari ay humarap kay Mang Austin, puno ng paggalang at pasasalamat. Salamat po, Tio Austin. Maraming salamat sa inyo. Walang anuman, Ineng. Sumpa ko yon sa mga inosenteng tulad ninyo. Tio, hindi na ba kayo sasama sa amin? Sa Maynila, magiging ligtas kayo. Hindi pwede, Ineng. Kailangan ako ng kagubatan. Ako ang kanilang gabay. Pero tandaan mo, Shari, ngayon, ikaw ay malaya na.
Gamitin mo ang kalayaan mo sa tama. Gagamitin ko po. At huwag po kayo mag-alala. Babalik pa rin po ako rito, Tiyo. Hindi para sa kanya, kundi para makita kung pwede pa rin ba siyang magbago. Mag-iingat ka. Tandaan mo ang mga aral ko. Shari, mula nung una kitang makita, kahit na akala ko'y kalabang ka, alam kong may kabutihan sa puso mo. Sa lahat ng nangyari, mas lalo kitang minahal. Kapag naging maayos ng lahat, sana'y pumayag kang pakasalan ako. Nagulat si Shari Cabanong, ngunit ang ngiti niya ay matamis at puno ng damdamin. Hinawakan niya ang kamay ni Allen. Allen, sobrang bilis. Pero hindi ko itatanggi. Ikaw ang nagbigay sa akin ng liwanag. Tingnan natin kapag nakabalik na tayo sa Maynila. Aba, kayo talaga? Ellie, seryoso ako. Hindi ko nahayaang mawala pa ang pagkakataong ito. Sa lahat ng ginawa natin, sa lahat ng takutan at panganib, ikaw lang ang tanging naisip ko. Ang tapang mo, ang talino mo. Mahal kita, Ellie. Kuya Jan, ang lakas ng loob mo. Marami pa tayong pagdaraanan pero gusto ko ring malaman mo na simula pa lang, hindi lang ikaw ang nagmamahal. Mahal din kita. Mga kabangers, mga kayanggaw, yes, eto na naman po si Cabanong at muli, bago tayo magwakas, ako'y nagpapasalamat muna sa inyo sa inyong patuloy na pagsubaybay sa ating mga magagandang kwento. Pero kung medyo nabitin po kayo iniimbitahan ko kayo na bisitahin yung iba pa natin mga channel, ang Pamela Clamil. Magaganda rin po yung mga kwento doon. Nagnanarit po ako doon bilang si Lolo Pael at ako bilang Cabanong. So huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe at pindutin ang notification bell para lagi po kayo nanonotify pag may mga bagong videos doon. Konti pa lang po ang mga subscribers doon. Kaya mag-comment kayo at mag-like para malaking tulong po ito sa ating mga channel. At syempre kung medyo nabitin pa rin kayo, dalawin niyo rin po yung bagong-bago nating channel, ang Cabanong version 2.0, kung saan may mga images na po na gumagalaw dito at syempre may mga narration po at mga may music and effects na rin. Sana'y maging isa kayo sa mga unang 100,000 subscribers ng channel na ito. Kaya don't forget to subscribe at syempre mag-iwan na rin kayo ng comment at like. Hanggang sa susunod na mga kwento, wakas!